Kabanata 1381 hanggang 1390. Kabanata 1381 Sino mang tumakbo ay mamamatay, pagbagsak, pinaputok ang pangalawang God Dragon Arrow, at hindi na nag-aksaya ng salita si Yusuf Zok sa iba. Ang dahilan kung bakit niya sinabi ang dagdag na sentensya kay Carson Schwartz ay dahil pakiramdam niya ay may utang siya rito, dahil ginamit niya naman ito noon pa man. Bagamat pinagkalooban siya nito ng kayamanan, binigyan din siya nito ng pagkakataong makakuha ng 5 Heavenly Patching Stones, at siya ay nakakulong din. Kaya naman, kahit na nasaktan niya si Fatty, hindi siya pinabayaan ni Yusuf Zok sa pagkakataong ito. Pero wala nang susunod, isang pagkakataon lang ang ibibigay. Ang God Dragon Arrow ay nagpalit ng anyo at naging isang guhit ng liwanag, sumisipol mula sa malayo patungo sa malapit, at sa isang iglap, narating na nito ang mukha ni Romeo Dyer. Nasugatan na ng taong ito si Fatty dati at siya ang pinakamaingay sa kanyang panghahamon, kaya naman determinado si Yusuf Zok na patayin siya. Total, si Romeo Dyer ay isang junior lamang sa respect level, at kapag si Yusuf Zok ay nagpaputok ng palaso dati, ito ay parang isang sorpresang atake. Walang sino man ang umasa na ang kanyang palaso ay magiging ganito kalakas, kaya ang dating napatay na Ultimate Heaven 1, ay namatay ng hindi makatarungan, dahil wala man lang siyang oras para ihanda ang kanyang mga depensa. Bukod dito, ang paparating na palaso ay kakaibang naantala ng ilang segundo bago ito sumabog. Si Romeo Dyer ay itinuturing na isang kilalang figure sa kaharian ng langit. May mga bali-balitang nagmula siya sa Cox Clan, na, bago ang 8 dakilang pamilya, ay isang kataas-taasan at walang kapantay na maharlikang sambahayan, ngunit unti-unti itong hangina habang humihina ang mga talento ng Cox Clan. Ang orihinal na pangalan ni Romeo Dyer ay Cox Romeo, at siya ay tumalikod mula sa pamilya Cox, kaya naman itinaguyod niya ang kanyang pangalan bilang Romeo Dyer. Ayon sa mga chismis, nilinang niya ang isang katawang puno ng pangkukulam at nagkaroon ng masamang pamana. Habang pinapanood ang palaso ni Yusuf Zok na parang sinag ng liwanag, agad siyang nagpasimula ng mga patong-patong na depensa, at kasabay nito, kasabay ng panginginig ng kanyang mga paa, nakakagulat siyang tumakas. Tama, hindi naman talaga niya sinalungat ang palaso, hindi rin niya nabangga si Yusuf Zok, kundi direktang nakatakas. Alam niya ang sarili niyang lakas. Ang paparating na palaso ay malinaw na hindi pangkaraniwan, maging ang Ultimate Heaven 1 ay napatay din nito, bukod pa sa may itim na tigre sa ilalim ng mga paa ng kalaban. Isang itim na tigre sa antas ng respect, katumbas ng 100 nakababatang respect level Divine Kings, kaya kahit gumawa ng hakbang ang itim na tigre, hindi siya makakalaban. Bakit pa siya mag-abala sa isang mapusok na komprontasyon? Ang pagtakas ang pinakamahalaga. Kung pagtatawanan man siya ng iba o hindi, wala na siyang pakialam. Walang nakahula sa kanyang paglipad, dahil ang isang taong kasing taas niya na tumatakas ngayon ay makikilala sa buong mundo bukas. Kahit si Yusuf Zok ay hindi inaasahan na ang lalaking ito ay magiging ganito katuso at kadeterminado. Siyempre, hindi siya papayagang makatakas ni Yusuf Zok, dahil napukaw na ang kanyang balak na pumatay, kung hindi siya pumatay ngayon, samuka na sana siya ng dugo dahil sa pagkadismaya. Napanatili ng God Dragon Arrow ang bilis nito, kahit nakurbado habang lumilipad dahil ang palaso ay konektado sa kanya sa pamamagitan ng telekinetiko. Kahit saan man makarating ang kanyang mga iniisip, kayang tumama ang God Dragon Arrow. Habang binabasag ni Romeo Dyer ang kawalan, paulit-ulit na sumusugod upang makatakas, sumunod din ang Diyos na Dragon Arrow kasabay ng isang alulong. Gayunpaman, hindi na panatag si Yusuf Zok na ang Diyos na Dragon Arrow lamang ang makakapatay sa kanya, kaya kasabay ng isang malakas na ungol, ipinadyak niya ang kanyang mga paa, at isang itim na butas ang mabilis na lumitaw sa ilalim niya, sumisid siya rito. Wala pang kalahating segundo, isang malakas na ingay ang sumabog mula sa kawalan, at pagkatapos ay nakita ng lahat si Romeo Dyer na tumilapon pabalik sa kawalan. Tama iyan, si Yusuf Zok, na umalis ng mas huli, ay dumating ng mas maaga, mas mabilis pa kaysa sa banal na hari, hindi niya hahayaang makatakas si Romeo Dyer. Wow! Dumura ng dugo si Romeo Dyer habang lumilipad pabalik mula sa malayo, umatras hanggang sa huminto siya ng hindi komportable malapit kay Carson Schwartz at ilan pang mga nilalang na nasa respect level, habang sumisigaw sa takot, ang taong ito.
Siya, taglay niya ang Universal Halo, isang likas na espiritual na kayamanan. Ano? Isang likas na espiritual na kayamanan. Nang marinig ang mga salitang ito, napuno ng ingay ang buong lugar. Ano ang likas na espiritual na kayamanan? Ang mga ito ay mga likas na bagay na inalagaan ng langit at lupa, hindi gawa ng tao, na lumilitaw bilang walang kapantay na kayamanan na may napakalaking kapangyarihan. At sinasabi ng alamat na sa buong kaharian ng langit, tanging ang 8 dakilang pamilya lamang ang nagtataglay ng tig-iisang likas na espiritual na kayamanan, at walang ika-9 sa mundo. Pero ngayon, ang taong ito ay mayroon na ring likas na espiritual na kayamanan. At ito ang Universal Pestle. Maraming matatalinong tao na mahilig sa mga sinaunang aklat at kasaysayan ang agad na nakaalala sa pinagmulan ng Universal Pestle, at sa pagninilay-nilay, ay lahat ay namangha at lubos na naantig. Ang pinakamakapangyarihang kayamanan, walang may ayaw sa kanila, walang hindi natutokso. Ngunit ngayon, ang likas na espiritual na kayamanan na ito ay napunta sa mga kamay ng isang taong walang pangalan. Kasabay ng isang, swoosh, kakatapos lang pakalmayan ni Romeo Dyer ang sarili at ang kanyang boses ay biglang bumalik mula sa kawalan. Ayan na naman, ang God Dragon Arrow na ito ay walang humpay hanggang sa tumama ito sa target nito, muling papalapit kay Romeo Dyer sa napakabilis na bilis, dala ang isang napakalakas na tili. Nako, lalabanan kita hanggang kamatayan, napakabigat nito. Sa sobrang galit ni Romeo Dyer ay nagkulay lila ang kanyang mukha. Hindi kasing bilis ng kalaban niya ang bilis niya, at ang kalaban ay may hawak na isang Supreme Magic Treasure, walang humpay na umaatake sa kanya, kaya imposibleng makatakas, kaya tanging nakatayo at lumaban na lang ang kaya niyang gawin. Lumitaw ang kanyang kataas-taasang banal na kaharian, sunod-sunod na mga depensa ang bumalot sa kanyang buong katawan, at bigla niyang napatay ang isang pamaypay. Ang pamaypay na ito, na nagngangalang Carefree, ay nagmula pa noong sinaunang panahon, at ito rin ang unang pagkakataon na natanggal niya ito. Ngunit nang lumitaw ang tagahanga, nagulat sina Carson Schwartz at ang iba pa. Ang Carefree fan, na matagal nang nawala sa mga alamat at naglaho ng matagal, ay kayang magpagalaw ng hangin at magningas ng apoy, at kayang magpasayaw ng sansinukob. Sinasabing kapag ginamit ng mga sinaunang Diyos ang pamaypay na ito upang haluin ang hangin, hindi mabilang na mga bituin sa kalangitan ang tatamaan ng hangin. Ang tagahangang ito, noong unang panahon, ay kabilang sa nangungunang 10 kategorya sa acquired spirit weapons. Ang dahilan kung bakit hindi kailanman nang ahas si Romeo Dyer na ilabas ito ay dahil sa takot na baka manako ito. Pero ngayon, dahil sa harap ng kamatayan, natural lang na wala na siyang pakialam sa kahit ano. Kasabay ng isang, boom, nang marahas na ihampas ang Carefree fan, direkta itong bumangga sa God Dragon Arrow. Marahil ito ay isang reaksyon sa pagitan ng 2 dakilang kayamanan, kaya nang magbanggaan sila, ang God Dragon Arrow ay tumigil sa pagsulong at biglang sumabog. Muling nagpalipad kay Carson Schwartz at sa iba pa ang malakas na pagsabog. Mas malala pa ang sitwasyon para kay Romeo Dyer, nilipad ang kanyang mga damit, mahigit kalahati ng kanyang mga buto ang nabasag, at ang kanyang katawan ay itinapon na parang basahang manika sa malayo. Gayunpaman, dapat aminin ang kakilakilabot na lakas ng isang banal na nasa respect level, kahit ang ganitong pagsabog ay hindi siya kayang patayin. Gayunpaman, habang hindi mapigil ang tumilapon pabalik si Romeo Dyer, biglang lumitaw ang isang itim na patpat na nakaunat mula sa malayong kawalan. Tapos na ang buhay ko. Kasabay ng isang, kirot, ang ulo ni Romeo Dyer, na walang oras para gumanti, ay direktang nabasag ng tumutusok na Universal Pestle, na sumabog na parang pakwan. Whoosh! Lumabas si Yusuf Zop mula sa kung saan sumabog ang ulo ni Romeo Dyer, at sa isang hagod ng kanyang kamay, maging ang katawang tao ay naging alikabok. Ang pangalawang antas ng paggalang ay, patay na. Whoosh! Muling lumingon ang lahat sa kanya, bawat isa ay nagpapakita ng matinding takot, maging si Carson Schwartz ay nanginig ng malakas. Magkakasunod bang pinatay ng isang Divine King ang 2 nilalang na nasa respect level? Kung sinabing palihim na pag-atake ito kanina, kung gayon ang pagkamatay ni Byron Dyer ay tunay ngang mali, ngunit ngayon, ang pagkamatay ni Romeo Dyer ay isang brutal na pagpatay ng kalaban, nang walang anumang palihim na pag-atake. Kaya,
Gaano nga ba kalakas ang menor de edad na banal na hari na ito? Ang palaso na iyon. Ang pana na iyan, hindi ba't katulad lang ito ng maalamat na Diyos ng pana na namamana ng araw? Ang palaso ng Diyos na dragon. May biglang sumigaw. Anong ibig mong sabihin na parang-parang? Iyon nga, iyan ang maalamat na Diyos ng pana na nagpana sa araw ng mga sinaunang Diyos, at ang kapangyarihan ng palasong iyon ay napakalakas, tiyak na ito ang Diyos ng palasong dragon na nagpana sa araw. Mga langit, sino ba ang taong ito para magmay-ari ng napakaraming kayamanan? Hindi ko pa siya naririnig ngayon, pero malamang kamag-anak siya ni Gale Burger, naroon ang itim na tigre sa paanan niya. Bigla niyang pinakawalan ang itim na tigreng iyon, maaari kayang mayroon din siyang supot na langit at lupa. May daladalang maliit na sansinukob. Siguro isa itong mundo sa loob ng isang supot. At saka, sinabi ba niya na babae niya ang nakakadiring insektong iyon? May kakaiba talaga siyang panlasa. Hindi naman siguro, hindi ba't naging maganda ang insektong iyon dati? Tama, tama, maraming tao ang patuloy na tumanggo. Sa sandaling ito, bumalik si Yusuf Zok sa kanyang orihinal na posisyon at walang pakialam na sinabi, sino mang tumakbo, mamamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1382 magsanib puwersa upang patayin ang demonyo. Kung ang pagkamatay ni Heavenly Daosu ay isang maswerteng aksidente, na kinasasangkutan ng isang palihim na pag-atake, ang pagkamatay ni Romeo Dyer ay isang lubusang pagpatay, isang Junior God King na pumaslang sa isang Junior Divine Emperor. Sa totoo lang, nakakatakot ang eksenang iyon. Walang sino man ang makakaisip ng isang Junior God King, na may hawak na dalawang supreme weapons, hinahabol at sinasaktan ang isang Divine Emperor, hinahampas pa ang bangkay, na nag-iiwan sa Divine Emperor na walang pagkakataong makatakas. Gaano nakalakas ang naging batang haring Diyos na ito? Nakakakilabot ba? Kaya naman, maging si Carson Schwartz ay nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang manatiling kalmado. Hindi niya kayang ipagkasundo ang batang bangkerong ito sa kanyang dating sarili. Ang batang bangkerong ito ay talagang nagtataglay ng mga makadiyos na kasanayan, at nang ahas pa siyang magsalita tungkol sa paghihiganti. Paano siya makakapaghiganti? Kapareha ba talaga niya ito? Dalawang dakilang banal na emperador, ngunit pinatay niya sila na parang naghihiwa ng mga gulay. Ito ay hindi kapani-pani, walang hindi maisip at ganap na binabaligtad ang kanyang pag-unawa sa mga antas ng cultivation. Sinasabing mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang Diyos na hari at isang banal na emperador. Ang isang banal na emperador ay kayang durugan ang 1 bilyong Diyos na hari. Pero ngayon, baligtad na ito, isang hari ng Diyos ang pumatay sa 2 dakilang banal na emperador. At sa katunayan, hindi inaasahan ni Yusuf Zok na siya mismo ay magiging ganito kalakas. Hindi tamang sabihin na malakas siya, taglay nga niya ang mga kasanayan ng isang superior divine emperor, kapantay, o kahit na kayang patayin ng madali, ang ibang superior divine emperors. Total, ang kanyang blood beads ay nakabukas na hanggang 69, at isinagawa niya ang kataas-taasang sining ng paglinang sa Diyos, isang dagat ng kapangyarihan na mas malawak kaysa sa sinuman. Napakalawak. Pero hindi niya kailanman inakalang matatalo niya ang isang Divine Emperor dahil kahit sa mga nakaraang pagsubok kay Dahe, wala siyang laban sa mga atake ng isang Divine Emperor. Ngunit ngayon, dala ang Chenkun staff sa kanyang mga kamay at ang Shooting God Bow, gamit ang 2 Supreme Magic Treasures kasama ang kanyang malawak na telekinesis at bilis, ang mga ordinaryong Junior Divine Emperor na ito ay hindi sapat, wala silang pagkakataong harapin ang Supreme Weapons. Ang kasalukuyan niyang sitwasyon ay parang isang 7 o 8 taong gulang na batang may hawak na submachine gun, habang ang mga matatanda ay may dala lamang na mga cleaver o kutsilyo sa kusina. Kapag sila ay lumaban, natural lang na ang batang may hawak na submachine gun ang mananalo, dahil paano maihahambing ang isang kutsilyo sa isang submachine gun? Maaaring maliit ang bata, maaaring durugan ito ng isang matanda gamit ang isang kamay, ngunit dahil may baril ang bata, namamatay ang matanda. Ang sitwasyon ngayon ay ganito na, dahil armado siya ng 2 pinakamataas na armas, wala siyang kinatatakutan na Junior Divine Emperor. Sa gitna ng karamihan sa Swamp God Board, bahagyang umatras si Lawrence Watts mula sa Watts family. Noong una, siya ang nangunguna sa lahat ng mga binata at dalaga ng pamilya,
ngunit ngayon ay umatras na siya sa likuran nila, at sumulyap kay Yusuf Zop. Matagal na niyang nakilala kung sino ang taong ito, hindi ba't ito si Martin Hop na minsang inutusan niyang tugisin kasama ang 7 iba pang angkan ng Lower Realm. Itong si Martin Hop, na nagdulot ng kabuluhan at pumatay ng walang pinipili sa Immortal Realm, kahit ang mga banal na sugo ay hindi pinatawad, ay ginulo rin ang kaayusan ng Lower Realm, at ninakaw pa ang Stone of Three Lives mula sa The Netherworld, na nagdulot ng kaguluhan doon. Kaya, 8 sa kanila ang inutusang tugisin si Martin Hop. Siyempre, narinig din nila na si Martin Hop ay nagtataglay ng mga kataas-taasang armas at isang mundong langit at lupa, noong araw ay hinabol nila siya na parang isang nawawalang aso. Kung hindi nagtago si Martin Hop sa madilim na espasyo-oras, matagal na sana nila siyang nahuli. Ngunit ngayon, hindi lamang nakaligtas si Martin Hop sa madilim na panahon kalawakan, nakarating din siya sa kaharian ng mga Diyos, biglang naging isang hari ng Diyos. At ang pinaka-nakakatakot ay kayanan niyang patayin ang mga Divine Emperor. Gaano nakatagal? Kaya naman, hindi ka panipaniwala para kay Lawrence Watts, anak kaya ni Heavenly daw si Martin Hop. Kung hindi, paano siya nakabangon ng ganito kabilis? Kung ikukumpara sa kanya ngayon, puro kalokohan lang si Lawrence Watts. Kaya naman, sa sobrang takot ni Lawrence Watts ay hindi siya nang ahas na magpakita ng mukha o tumakbo, dahil kung tatakbo siya, maaaring mapansin siya ni Martin Hop, at umaasa siyang hindi pa siya nakikita o nakikilala ni Martin Hop. Gayunpaman, habang mas nagtatago siya, tila mas tumitingin sa kanya si Yusuf Zop. Nang makita niyang tuluyang nakatalikod si Yusuf Zop, ang tingin ay nakatingin sa kanya, ang mukha ni Lawrence ay namula sa takot, at agad siyang yumuko sa likuran ng isang babae. Pamilya Watts, Lawrence Watts, ang tagal nating hindi nagkita. Hindi mo na kailangang magtago, nakita. Sabi ni Yusuf Zop na may matamlay ng ngiti. Habang inaabot niya ang walang buhay na pamaypay na si Xiao Yao mula sa hangin, nakakagulat na kahit na matapos niyang banggain ang God Dragon Arrow, hindi pa rin ito nabasag. Kaya naman, ang gayong kaalagang bagay ay tiyak na isang bagay na hindi bibitawan ni Yusuf Zop. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng kanyang pana. Lahat ay nataranta, hindi alam kung sino ang susunod nilang tatamaan ng palaso, at isa pa, walang sino man ang tumakbo palayo dahil hindi nila kaya, hindi sila pinayagang tumakbo ng lalaking ito, kasama na ang ilang Divine Emperor, na ang mga mukha ay mukhang napakalungkot. Bawat isa sa kanila, hayagan man o palihim, ay ginamit ang Jade Simple Transmission Book upang humingi ng tulong. Bukod pa rito, maraming tao ang nagpadala ng impormasyon tungkol sa sitwasyon dito at ang ilan ay gumamit pa ng mga bowl ang kristal para itala ang lahat ng nangyari. Nang marinig ni Lawrence Watts si Martin Hop na tinatawag ang pangalan niya, sa sobrang takot ay muntik na siyang samukan ng dugo, saka umatras ang lahat sa pamilya Watts, at ibinunyag siya. Kahit na mula sa iisang angkan, pagdating sa buhay at kamatayan, karaniwan ng mag-aaway ang magkakapatid, lalo na sa mga kilalang pamilya. Mas gugustuhin pa nilang mamatay lahat ng mga taong pumihil sa kanila sa pamilya. Kaya nang tawagin niya si Lawrence Watts, halos sabay-sabay nila siyang itinulak paarap. Ha, Kuya Martin, ang tagal nating hindi nagkita, ang galing mo talaga ngayon, sabi ni Lawrence Watts na namumula ang mukha at makapal ang leeg. Hihihi. Tumawa ng mahina si Yusuf Zop, pagkatapos ay walang anumang karagdagang salita, ang shooting god bow ay nagpakawalan ng isang kaluskos na tunog. Ang ikatlong palaso, pinaputok. Nang marinig ni Lawrence Watts ang huni ng pana, na parang takot na ibon, sa sobrang takot niya ay agad siyang lumuhad at sumigaw, Martin Hop, kapatid na Martin, iligtas mo ang buhay ko. Wala akong ginawa sa iyo noon, ang angkan ang nagsabi sa akin na hulihin ka, hindi ako ang nagkasala sa iyo, hanapin mo ang angkan ko. Habang nagsasalita, umiiyak siya at patuloy na yumuko. Dahil nakataya ang buhay niya, wala nang pakialam si Lawrence Watts, ang imahe, ang dignidad ng pamilya, at iba pa, ay wala nang iba kundi mga palamuti lamang. Sa sandaling ito, ang tanging nais niya ay magmakaawa para sa awa, para lamang mailigtas ang kanyang buhay. Boom, 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 may narinig na tunog ng mga pagsabog sa di kalayuan. Hindi siya tinamaan ng palaso ni Yusuf Zop dahil ang isang walang kwentang Lawrence Watts ay hindi karapat-dapat sa kanyang palaso.
Sayang lang ang paggamit ng God Dragon Arrow sa kanya. Kaya ang kanyang palaso ay nakatutok sa isa pang banal na emperador na kanina pa nanginginig sa buong katawan, lahat ng kanyang depensa ay nakataas, kaya naman nang tumama ang palaso ni Yusuf Zok, bumangga ito sa banal na palaso, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Siguro dahil handa na siya mula pa sa simula, o marahil dahil handa na siyang sumugal, kahit na nabigla ang banal na emperador, hindi naman siya nasa isang kaawa-awang kalagayan. Sa halip, habang siya ay natamba patalikod, siya ay umungal, ang lalaking ito ay baliw at uhaw sa dugo. Mga kapwa Taoista, kung hindi tayo magkakaisa, tayo ay isa-isang wawasakin at papatayin niya, kung gayon ay huli na ang lahat. Mga kapwa Daoista, sabay-sabay natin siyang patayin. Patayin, 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 patayin. Halos sabay-sabay na kumilos ang natitirang ilang banal na emperador, dahil naunawaan din nila na kung magpapatuloy ang pagpatay ng lalaking ito, wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Maging ang maraming superior divine emperors sa Swamp God Board ay kumilos din, sama-samang inatake si Yusuf Zok. Nang makitang nagalit ang lahat kay Martin Hop at marami ang umaatake sa kanya, nagngalit din ang mga ngipin ni Lawrence Watts at naghagis ng isang kamao na may kulog. Gayunpaman, nang itinaas niya ang kanyang kamao, ang dulo ng cosmic staff ay sumulpat pasulong, sinalubong ang kanyang kamao ng harapan, at pagkatapos ay napunit ang kanyang braso, napunit ang kanyang balikat, at sa gitna ng kanyang pagsigaw sa gulat at sakit, ang cosmic staff ay pumasok sa kanyang bibig at sumabog mula sa likod ng kanyang ulo. Tumalsik ang dugo, sumabog ang utak. Patay na si Lawrence Watts. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1383 Akin ang buhay mo. Si Lawrence Watts ay isa lamang pampaganya bago ang sunod-sunod na pagpatay ni Yusuf Zok, walang kahirap-hirap na napatay sa isang ulos lamang habang nakatayo. Ang Heavenly Daw Great Stick ay basta na lamang itinusok ng walang katapusan at direktang itinusok si Lawrence Watts hanggang sa mamatay. Ang Heavenly Daw Great Stick, makapal man o manipis, mahaba man o maikli, ay isang kataas-taasang banal na artifact na kayang tumagos sa mga kaharian, kaya ang paggamit nito para patayin ang isang simpleng mataas na antas na God King ay tunay na labis na paggamit. Gayunpaman, nang mamatay si Lawrence Watts, agad na umatras si Yusuf Zok at nagpaputok ng 3 sharp arrows. 3 Divine Sovereigns ang malapit na sa kanya, at kasama sila, 3 na lang ang natitira sa lugar na ito. Hindi tama yan, nandoon din si Carson Schwartz, pero hindi siya gumawa ng kahit ano. Tunay ngang mayroong alitan sa pagitan niya at ni Yusuf Zok, at talagang gusto niyang punatin si Yusuf Zok, ngunit iyon ay usapin nilang dalawa. Kahit papatayin niya si Yusuf Zok, gagawin niya iyon ng mag-isa, hindi kasama ang iba dahil hindi iyon maituturing na sarili niyang paghihiganti. 6 na dakilang Divine Sovereign sa kabuuan, 2 na ang namatay, at hindi gumalaw si Carson Schwartz, kaya ang mga umaatake kay Yusuf Zok ay 3 Divine Sovereigns lamang at mga 12 ng Superior Divine Emperors. Tama iyan. Ang mga 12 ng Superior Divine Emperors na iyon, sino ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip nila, baka nakisali lang sa init ng sandali, o baka dahil sa labis na kasakiman, o baka mayroon silang banayad na koneksyon sa 3 Divine Sovereigns, kaya sumunod sila ng malapitan at nagpakawala rin ng mga nakakawasak na divine skills. Mabilis na gumalaw paatras ang mga paa ni Yusuf Zok habang siya ay umaatras, agad niyang pinalawak ang distansya, at ang 3 sharp arrows ay nakipaglaban sa mga banal na kamao ng 3 banal na soberano. Sa katunayan, ayaw nilang makalaban ang God Dragon Arrow, pero paano nila ito maiiwasan kung ang mga palaso, na kontrolado ng telekinesis, ay maaaring lumiko sa mga kurba at walang paraan para makatakas. Kaya naman, wala silang ibang nagawa kundi harapin ito ng diretso. Boom, boom, boom. 3 malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, at ang pagsabog ng God Dragon Arrow, na napakalakas na kayang basagin ang mga bituin, ay nagpatambo sa 3 Divine Sovereigns, kahit na pinoprotektahan sila ng kanilang divine ability. Ang mga sumunod na Superior Divine Emperor ay hindi talaga nakayanan ang ganoong kapangyarihan, at sila ay namangha ng hindi man lang nasalayan si Yusuf Zok. Sa sandaling iyon, si Yusuf Zok ay nagpakawala ng isang mapang uyam ng ngiti, pinapadyak ang kanyang mga paa,
at sa isang iglap ay lumitaw sa ibabaw ng ulo ng isa sa mga bumabagsak na mababang ranggo na Divine Sovereigns, na nagpabagsak sa walang awang Heavenly Daw Great Stake. Hinahanap mo ang kamatayan, batang to, ah. Bagamat tinamaan ang Divine Sovereign ng isang God Dragon Arrow, may kung anong depensa sa kanyang katawan ang nagligtas sa kanya mula sa malubhang pinsala, at tanging dugo lamang ang umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang banal na soberano ay isang banal na soberano naman. Kahit harapin ng harapan si Yusuf Zok, hindi sila kayang patayin ng God Dragon Arrows, dahil sila ang mga pinuno sa ilalim ng Heavenly Daw. Hindi pa nag-correlating si Yusuf Zok sa kaharian ng sinaunang dakilang Diyos na si Hao Yi, kaya't bahagya lamang silang naitulak ng 3 palaso, na nagdulot ng maliliit na pinsala. Nang makita nila si Yusuf Zok na ginagamit ang parehong galaw na ginamit niya upang patayin si Romeo Dyer, ang banal na soberano ay mabangis na dumuran ng isang bagay mula sa kanyang bibig, isang madilaw na anteng-anteng, na bumangga sa Heavenly Daw Great Stick sa isang kislap ng kidlat. Bang! Isang pag-agos ng enerhiya ang sinundan ng pagyanig ng anteng-anteng, na nakakagulat na nag-transform bilang isang figure ng tao na sumuntok sa Heavenly Daw Great Stick palayo. Hindi ka panipaniwala, ang Heavenly Daw Great Stick ni Yusuf Zok, na may kakayahang tumagos sa langit at lupa, ay nasuntok palayo ng isang figure ng tao na hinubog mula sa isang anteng-anteng, at nadulas mula sa kamay ni Yusuf Zok. Nagulat si Yusuf Zok nang ang direksyon kung saan itinutok ang Heavenly Daw Great Stick ay ang kinatatayuan ni Carson Schwartz. Swoosh! Bago pa niya ito masubukang hawakan gamit ang kanyang mga kamay, nasalo na ni Carson Schwartz ang Heavenly Daw Great Stick. Nagkataon lang na tumalbog ang Heavenly Daw Great Stick sa harap mismo ng mga mata ni Carson Schwartz, na nagbigay daan sa kanya upang masalo ito ng madali. Siyempre, hindi rin ito naging madali para sa kanya, dahil natagpuan niya ang Heavenly Daw Great Stick na napakabigat, mas mabigat pa sa pinagsamang 100 bituin, at namanghalin siya sa kahangahangang lakas ng maliit na manlalakbay. Mahihirapan siyang ihampas ang patpat na ito, malamang hindi niya kayang hampasin ng higit sa 5 beses. At ang maliit na manlalakbay. Inikot-ikot niya ang patpat na parang isang batang naglalaro ng laruan, walang kahirap-hirap. Bumalik ka. Walang oras si Yusuf Zok para ipagpatuloy ang pagsupil sa Divine Sovereign ngunit sinubukan niyang bawiin ang Heavenly Daw Great Stick sa pamamagitan ng telekinesis, sabay na patungo kay Carson Schwartz. Ngunit ang patpat ay mahigpit na hinawakan ni Carson Schwartz at hindi na maibabalik. Haha! Ang Heavenly Daw Divine Mace ay naaga na ng ating mga tao. Patayin, patayin, patayin. Ang 3 iba pang Divine Sovereigns, nang makita ang Heavenly Daw Divine Mace sa mga kamay ni Carson Schwartz, ay natuwa at tumawa ng malakas. Bagamat hinanggad din nila ang Heavenly Daw Divine Mace, hindi mahalaga na hindi nila ito nakuha, dahil kahit papaano ay nawalan ng isang sukdulang kayamanan ang nakakatakot na Diyos na ito, kaya mas madali siyang patayin. Lumipad si Yusuf Zok ng 100 metro ang layo mula kay Carson Schwartz at huminto roon, habang ang mga pag-atake ng 3 banal na hari ay muling nakasunod sa kanya. Gumagala ang grabidad sa malayong kawalan, gustong humakbang para iligtas si Yusuf Zok, para lumunin ang ilang walang kwentang banal na hari, ngunit dahil wala siyang natanggap na senyales para sa tulong mula kay Yusuf Zok, ang nagawa na lamang niya ay patuloy na protektahan ang malaking insekto sa kanyang likuran. Hindi tama yan. Wala nang malaking insekto sa kanyang likod dahil ito ay nag-iba na at naging isang napakagandang babae na halos hindi natatakpan ng damit ang kanyang katawan. Gising na siya ngayon at nakasandal sa kanyang likuran, nakatitig sa malayong labanan gamit ang mga matang puno ng pag-ibig. Siya ay malubhang nasugatan, puno ng mga sugat at dugo sa buong katawan, ang kanyang kutis ay mapatla na parang papel, mukhang walang sigla at nawawalan ng sigla, halos hindi natatakpan ng damit ang kanyang mga hita, lalo na ang kanyang puwitan. Gayunpaman, para siyang isang hanggal na nabighani sa pag-ibig, nakapatong ang baba sa kanyang mga kamay, nakahiga sa likod ni Gravity, ang kanyang mga mata ay puno ng magiliw na pagmamahal at lubos na pagsamba. Para bang sa kanyang tingin pa lamang ay paulit-ulit niyang hinahangaan ang lalaking nakikipaglaban sa higanteng buwaya sa di kalayuan, 100,000 beses. Dahil sa kanyang pagkahumaling, binaliwala niya ang lahat, pinanood siya, at walang katapusang pinagmamasdan siya. Sa sandaling iyon, walang makakapidyaw sa kanya na titigan ito,
gamit ang kanyang mga mata para angkinan ito. Sa malayo, hindi nag-aalala si Yusuf Zok tungkol sa tatlong banal na hari na umaatake sa kanya mula sa likuran, sa halip ay mataimtim siyang nakatingin kay Carson Schwartz. Mahigpit na hinawakan ni Carson Schwartz ang espiritual na kayamanan. Sa totoo lang, natukso rin siya sa isang likas na espiritual na kayamanan. Gayunpaman, nang makita niya ang maliit na bangkiro na nakatayo 100 metro ang layo, na nakatingin sa kanya ng may kataimtayman, parang naantig at lumuwag ang kanyang puso. Kung wala siya, hindi siya maaaring maging isang banal na hari. Kung wala siya, namatay sana siya noong panahon ng banal na kapigatian. At siya, ang pakiramdam na iyon, hindi mailalarawan at nakalilito, labis na nakakahiya ngunit nakaaaliw, ang nakakakilabot na sensasyon na iyon, ay isang bagay na tanging siya lamang ang nakapagbigay sa kanya. Taglay ang husay sa panitikan, telekinesis, at gwapong hitsura, masasabing, sa loob ng hindi mabilang na taon, ang lalaki o binata na walang sawang hinahanap niya para mapang-asawa, hindi ba't katulad niya lang ito? Sa isang tulala, naaga ang atensyon niya. At habang siya ay nalilibang, dumating ang mga atake ng tatlong banal na hari, na naglunsad ng isang nakamamatay na suntok kay Yusuf Zok mula sa kanyang kaliwa, kanan, at likod. Iwasan mo, bigla, sa hindi maipaliwanag na paraan, habang nakatitig siya sa tatlong nakakapangilabot na atake, sumigaw siya, at agad na sinisigawan itong umiwas. Siyempre, balak umiwas ni Yusuf Zok, kung hindi, mamamatay siya. Kaya't dumilim, lumabo ang mundo, lumapit ang grabidad, huminto ang oras, at sa sandaling iyon, nakatakas siya patungo sa dagat na asol at langit na may ulap. Pagpasok pa lang niya sa blue sea at cloud sky, dumaan ang mga pag-atake ng tatlong banal na hari sa kinatatayuan niya, at ang mismong kawalan ay napunit dahil sa kanilang pinagsamang mga suntok, nagsimulang gumuho ang langit, nabasag ang lupa, at kumulo ang latian. Swoosh! Mabilis na lumitaw si Yusuf Zok mula sa asol na dagat at langit na may ulap. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya, ang espiritual na kayamanan ay lumipad patungo sa kanya. Ibinalik ni Carson Schwartz sa kanya ang espiritual na kayamanan, at pagkatapos itong ihagis, tumalikod siya at umalis, hahanapin kitang muli. Akin ang buhay mo, kaya huwag kang mamatay ngayon. Isa itong dahilan, di ba? Isang dahilan kung bakit isinauli ang espiritual na kayamanan, hindi ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1384 na kapanapanabik na labanan, ang buhay mo ay akin. Ang mga salitang ito lamang ang iniwan ni Carson Schwartz bago siya hamampad sa kalawakan at tumakas. Sa sandaling ito, walang oras si Yusuf Zok para pansinin siya dahil nang makuha niya ang Chi Universe Stick, hinikat niya ito habang lumilingon. Isa sa mga banal na figure ang lumapit na muli sa kanya, at sa malapitang labanan, wala siyang kinatatakutan. Boom! Sinubukan din siyang tambangan ng banal na figure na lumapit sa kanya, habang ipinagmamalaki ang isang higanteng shell ng pagong sa kanyang katawan, na kumikinang ng madilim at naglalabas ng malalakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Tunay nga, tulad ng isang pagong, ibinaon ng taong ito ang kanyang katawan sa loob ng balat, naiwan lamang ang kanyang mga paa at kamay at ulo na nakalantad. Gayunpaman, habang iwinawagayway ni Yusuf ang Chi Universe Stick, sabay na umatras ang mga paa at kamay at ulo ng lalaki, at pagkatapos ay tuluyan siyang nagtago sa loob ng shell. Ang Chi Universe Stick, na kayang tumagos sa langit, lupa, at cosmos, ay tumama ng malakas sa balat ng pagong, at ang balat, na tila napunit mula sa isang ninja turtle, ay talagang nagpatalbog pabalik sa Chi Universe Stick. May elastisidad pa nga ang balat ng pagong. Gayunpaman, hindi rin naging madali ang pinagdaanan ng banal na figure, dahil ang malakas na puwersa ng Chi Universe Stick ay tumama sa kanya at agad siyang pinalipad, at narinig pa ni Yusuf ang tunog ng pagsusuka ng dugo mula sa loob. Napakatibay na pantikip ng pagong, panoorin mong basagin ko. Biglang nagpakawala si Yusuf ng mahabang ungol at mabilis na sumugod, na may tatlong magkakasunod na suntok. Bang bang bang, sa tatlong magkakasunod na pagtama, maraming dugo ang tumalsik mula sa loob ng shell, ngunit ang banal na figure sa loob ay mabangis din. Sa ikatlong suntok ni Yusuf, inihagis niya ang isang itim na butil, na tumama ng direkta sa dibdib ni Yusuf. Bula 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 bula,
Agad na tumunog ang mga purple blood beads sa loob ng kanyang isipan bilang alarma, walang tigil na kumakabog, habang isang lilang liwanag ang bumalot sa kanyang ulo sa isang iglap. Boom! Sumabog ang butil, at si Yusef, na hindi nakaiwas sa oras, ay agad na nawalan ng pakiramdam ang kanyang katawan sa loob lamang ng isang iglap, at pagkatapos ay nakita niya ang Chi Universe Stick at ang Divine Bow na lumulutang sa ere. Namatay siya ng biglaan. Nakarinig siya ng hiyawan at nakita ang banal na figure sa loob ng balat ng pagong na mabilis na inabot ang Chi Universe Stick. Biglang natigilan si Yusef, at nang tumingin sa ibaba, nagulat siya nang makitang wala na ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang ulo. Tunay nga, muli, ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak, at ulo na lamang ang natitira. Nagsimula siyang magpanik at sumunod ang takot, nang mapagtanto niyang ang mga makadiyos na figurang ito ng Heavenly Realm, bawat isa sa kanila ay hindi madaling harapin, at bawat isa ay nagtataglay ng walang kapantay na magic treasures o divine skills. Malaki ang natamo niyang pagkalugi sa pagkakataong ito, dahil sa pagiging masyadong pabaya. Itinuring niya ang kanyang sarili na walang tatalo, ngunit sa katotohanan, ang kanyang mga kaaway ay kasing lakas at kasing lakas din. Whoosh whoosh whoosh, hindi na siya pinansin ng tatlong makadiyos na figure, akala nila ay patay na siya. Total, wala na ang katawan niya, ulo na lang ang natitira. Sino ang mabubuhay ng ganoon? Kahit ang mga makadiyos na figure, kung hindi agad mailigtas, ay hindi kayang palagwin muli ang kanilang mga katawan. Kaya inabot ng tatlong makadiyos na figure ang Shooting God Bow at ang Chi Universe Stick. Ha 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 ha, sa kritikal na sandaling ito, ang Chi Universe Stick ay unang nakuha ng banal na figure na may balat ng pagong, at humagalpak ito ng malakas na tawa. Samantala, sa lokasyon ng banal na pana, ang dalawa pang makadiyos na figure ay nagagawan para sa pana, bawat isa ay naghahangad nito para sa kanilang sarili at hindi hinahayaang makuha ito ng isa't isa, kaya ang banal na pana ay patuloy na lumulutang sa kawalan. Master, roar, biglang lumitaw si Fatty, sumisigaw habang lumilipad palapit, umaalingaw-ngaw ang kanyang etenggal. Sa totoo lang, sa sandaling ito, takot na takot si Fatty, dahil wala siyang oras para iligtas ang kanyang Panginoon, at ngayon ay isa na lamang ulo ang kanyang Panginoon, kaya inakala niyang patay na ang kanyang Panginoon, at dahil dito, sumugod siya ng may galit, balak lamunin ng buhay ang banal na figure sa balat ng pagong. Gayunpaman, sa iglap na iyon, ang lumulutang na ulo ni Yusef ay kuminang ng maliwanag, at kasabay ng ilang biglaang pagputok, ang kanyang katawan ay agad na bumalik sa dating anyo sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Tunay nga, sa isang iglap, ang kanyang katawang laman ay lumaki ng napakabilis, wala pang 2 segundo. Ginamit niya ang time acceleration dahil natuto na siya sa batas ng oras dahil sa paglunok ng time sand mula sa lihim na lupain ng pamilyang Burger sa bundok Jongnan, ibig sabihin ay mapapabilis niya ang kanyang personal na daloy ng oras. Habang bumibilis ang daloy ng oras, ang kanyang katawan, na karaniwang tumatagal ng ilang oras para ganap na gumaling, ngayon ay ganap ng lumaki sa loob ng wala pang isang hininga. Wala siyang oras para magbihis, at habang ang hindi mabilang na mga tao sa ibaba ay sumigaw sa gulat, ang kamay ng kataas-taasang langit ay inabot at marahang hinawakan, at agad niyang nakuha ang banal na pana. Pagkatapos, nagsimula siyang magpana, nang walang tigil, na nagpapana ng 9 na palaso ng sabay-sabay. Mayroon na siyang hindi mabilang na God Dragon Arrows, dahil nakapagtanim na siya ng maraming Dragon God Trees sa loob ng 4 na buwan niyang pamamalagi sa Blue Sea at Cloud Sky, kaya nakagawa siya ng walang katapusang bilang ng Arrow of God Dragon. Sa pagkakataong ito, galit na galit siya, lahat ng God Dragon Arrows ay nakatutok sa iisang punto, lahat ay tumutunog sa Godly Turtle Shell Sovereign. Ikaw, lunukan mo sila. Inutusan ni Yusef Zoc ang malaking itim na figure na lunukan ang 2 pa habang pinapana niya ang mga palaso. Nawalan na siya ng gana na patayin ang 2 pa dahil gusto niya munang agawin ang Cosmic Cudgel. Samantala, maging ang 3 banal na soberano o lahat ng iba pa sa ibaba, sa sandaling ito ay tunay silang natulala, wala na ang kanilang mga katawan, tanging ang kanilang mga ulo na lamang ang natira na agad na tumubo muli. Hindi na tao ang molditang ito. Hindi na makatao ang molditang ito. Sus Mariosep, isa itong walang hanggang halimaw. Isang napakalaking anomalya, tunay na napakalaking, isang di magagaling na anomalya.
Tiyak na magdadala ang batang ito ng mga unos ng dugo at karahasan sa kaharian ng langit. Ang batang ito ay tiyak na magiging isang kataas-taasang napakalaking nilalang sa hinaharap. Swoosh 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 swoosh, habang nag-uusap ang hindi mabilang na tao sa ibaba, sunod-sunod na pinaputok ni Yusuf Zok ang siyam na matalas na palaso na tumagos sa balat ng pagong ng Godly Turtle Shell Sovereign. Kahit na naaga niya ang Cosmic Cudgel, naramdaman din niya na masyadong mabigat ito, at dahil nabasag siya nito ng 4 na beses, malubhang nasugatan siya at dahil doon ay wala siyang lakas para harangan ang mga palaso, ang nagawa niya lang ay bumalik sa loob ng kanyang shell ng pagong para itaboy ang mga ito. Gayunpaman, habang tumatakbo siya at hinaharangan ang mga palaso, si Yusuf Zok ay humahakbang na sa ere at sumusulong. Naglalakas loob ka bang nakawin ang aking mga mahiwagang kayamanan? Kung gayon, tingnan natin kung kaya mo silang bantayan. Habang sumasabog ang siyam na palaso, sumugod na si Yusuf Zok sa blast zone, direkta sa itaas ng ulo ng Godly Turtle Shell Sovereign, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang kamay at inabot ang balat ng pagong. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, madali niyang nahugot ang Godly Turtle Shell Sovereign mula sa shell, nang walang anumang pagtutol. Nang sandaling siya ay nahila palabas, nagulat si Yusuf Zok nang matuklasan na lahat ng buto ng Godly Turtle Shell Sovereign ay nabasag, at nabasag din ang kanyang bungo. Nakatago sa loob ng kabibe, ngunit siya ay nayanig pa rin hanggang sa mamatay dahil sa siyam na sabay-sabay na pagsabog ng palaso. Siyam na palaso na sunod-sunod na pumapatay, kahit na mayroon kang shell ng pagong para protektahan ang iyong katawan, mayayanig ka pa rin hanggang sa mamatay, kaya medyo hindi matiis ang pagkamatay ng Godly Turtle Shell Sovereign. Kasabay nito, hinawakan ni Yusuf Zok ang kosmikong pamalong gamit ang isang kamay, at gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, itinago niya ang balat ng pagong. Ang sampaang takip ng pagong na ito, kung sino man ang sampaang pagong na nag-iwan nito, ay lumabas na walang sugat at walang kahit isang lamat, tunay na isang sukdulang kayamanang nagtatanggol. Whoosh! Pagkatago ng takip ng pagong, lumitaw ang mahaba niyang roba, agad na isinuot, at pagkatapos ay malamig niyang ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Sa kabilang direksyon, tapos na ang laban, at sa ilalim ng malakas na ungol ng malaking itim na tigre, hindi makatayo ng matatag ang mga katawan ng dalawang banal na soberano. Sa isa pang sandali ng pagsipsip, ang dalawang banal na soberano ay hinigop ng buhay papasok sa tiyan nito. Anuman ang nasa loob ng tiyan ng malaking itim, madali nitong nilunok ang dalawang banal na soberano. Bukod pa rito, nakita siya ni Yusuf Zok, isang napakagandang babae na hindi sapat ang damit, nakahawak sa baba gamit ang dalawang kamay, at nakakross ang mga binti. Hindi, siya ay si Fatty, ngayon lang, si Fatty ay nag-transform at naging isang napakaganda. Habang nakatingin sa kanya si Yusuf Zok, tumingin din ito pabalik sa kanya ng may maluha-luhang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1385 isang kamay na biglang umabot. Hindi mo ba iniisip na masyadong nagpapakita ng katawan ang mga damit na suot mo? Ito ang unang sinabi ni Yusuf Zok nang makita si Fatty, at sinabi niya ito ng may seryosong mukha. Siyempre, sa sandaling ito, walang tigil na kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok, na nagpapakita pa nga ng isang tusong tingin. Pero wala na akong natitirang damit. Ang dilag na nakahiga sa likod ng tigre ay nahihiyang yumoko, tila nahihiya at nagpipigil ng sarili. Whoosh! Isang malaking balabal ang lumipad palapit, tinakpan ang dilag, at saka muling nagtanong si Yusuf Zok, sigurado ka bang ikaw si Fatty? Ikaw ba si Gareth Cook? Puff! Pagkarinig sa mga sinabi ni Yusuf Zok, halos mabulunan ang dilag sa sarili niyang dugo. Kasabay nito, napagtanto niya na hindi naniniwala ang kanyang asawa na siya ay gumanda na. Hindi ako mataba, ni Gareth Cook, asawa mo ako, mahal. Kailangan ko ng yakap, kailangan ko ng ginhawa, ibinuka ng dilag ang kanyang mga braso at mapang-akit na kumurap kay Yusuf Zok. Paano siya nalalakasan ni Yusuf Zok na yakapin? Dati, mataba siya, singtaba ng baboy, at hindi makilala ang mukha niya, kaya noon, niyakap niya ito bilang simbolikong pampatibay loob, dahil masyadong pangit ito at kailangan ng emosyonal na aliw. Pero ngayon, nagbago siya sa isang ganap na kakaibang pagkatao. Ang kanyang kagandahan ay nakamamangha, hindi mapigilan, lalo na ang kaakit-akit na paraan ng kanyang paghiga,
na halos kapansin-pansing nakakaakit. Sa katunayan, matagal nang kinumpirma ni Yusuf Zok na siya nga si Fatty, dahil hindi nagbago ang tingin sa mga mata nito, pero nagkunwari pa rin itong hindi naniniwala. Yakap mo ang ulo ko, malaking itim, tera na. Nang marahang iPad ni Yusuf Zok ang kanyang paa, umungal si malaking itim at humajejek sa kawalan para makatakas. Kung tungkol naman sa mga tao sa ilalim ng latian, hindi na nagpatuloy sa pagpatay si Yusuf Zok. Dahil hindi na interesante ang pagpatay sa mga Divine Sovereign at pagkatapos ay sa ilang Divine King at Divine Emperor, wala nang hamon. Bukod dito, naniniwala siyang kumalat na ang kaganapan ngayon, kaya malamang maraming tao ang nagmamadali papunta rito, kaya oras na para umalis. Ngayon ay walang mga nasa gitnang antas o mas mataas na Divine Sovereign dito, kung mayroon man, malamang na kailangan niyang tumakas para sa kanyang buhay, ngunit sa hinaharap, sa mga humahabol sa kanya, malamang ay walang mga mahihina. Tama, ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang mga mahiwagang kayamanan, at ang kanyang kahangahangang lakas, kaya halata na napakaraming tao ang maglalaban-laban para patayin siya, pag nakawan siya. Uulitin niya ulit ang sitwasyon sa Immortal Realm, patuloy na hinahabol at patuloy na tumatakas. Pero matagal na siyang nasasanay dito, at nakita pa niya itong medyo interesante. Namumula ang mga mata ni Fatty, at di nagtagal ay tumulo ang mga luha, dahil hindi siya niyakap ni Yusuf Zok, at kahit umalis na si Black Tiger, nakatayo pa rin ito roon nang nakatalikod sa kanya, nang hindi man lang siya tinitingnan o kinakausap. Kaya sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit ng puso, at di nagtagal, parang isang bata, humagulgol siya nang hindi mapigilan, umiyak ng napakalakas na halos hindi na siya makahinga. Paikot-ikot na hinahampas ni Big Black ang kawalan, patungo sa timog. Tama, sa pagkakataong ito, walang plano si Yusuf Zok na tumakbo o magtago sa kung saan walang nakatirang lugar. Babalik sa Eternal City para hanapin si Ember Vance. Hanggat matatagpuan niya si Ember Vance, agad siyang magkukubli, at walang sino man sa malawak na mundong ito ang makakahanap sa kanya. Maya-maya, sa wakas ay lumingon si Yusuf Zok at umupo sa harap mismo ni Fatty. Nang makitang nakaupo na si Yusuf Zok, agad na tumigil sa pag-iyak si Fatty at tiningnan lamang siya ng may maling ekspresyon. Pwede ba tumigil ka na sa pagiging isang malaking insekto na magpapasuko sa mga tao? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Oo, kung gayon, magyakap tayo. Biglang ibinuka ni Yusuf Zok ang kanyang mga braso. Yay! Agad na iniyakap ni Fatty ang sarili sa kanya. Ha, tumawa ng malakas si Yusuf Zok. Sa totoo lang, mas natuwa pa si Yusuf Zok na makita siya kaysa sa kanya, pero nagpigil lang siya at hindi ipinakita iyon. At ngayon, nang sandaling iyakap niya ang sarili sa kanya, nakaramdam si Yusuf Zok ng kakaiba at lubos na pamilyar na pakiramdam. Asawa, kaya ko nang gawin yang bagay na yan, kasama ka na ngayon, hindi na ako mataba, kailan mo ako isasama? Puff! Muntik nang dumura ng dugo si Yusuf Zok, saka hinawakan ang mga pisngi niya, at bigla niyang napagtanto, lalo lang siyang nagiging kamukha ng ibang tao. Big Fatty, alam mo ba, ang ugnayan sa pagitan natin ay isang tadhana na nabuo sa loob ng maraming buhay. Siyempre, alam ko, kung hindi, bakit pa kita magiging asawa? Asawa, sa tingin mo ba ay maganda na ako ngayon? Buong pagmamalaking itinaas ni Fatty ang kanyang leeg at sinabing, hindi naman masama, puti ba ang mga binti ko? Mahaba ba? Bahagya niyang itinaas ang kanyang balabal, dahilan para malantad ang kanyang malalaking hita. Hindi rin naman masama, tingnan mo nga kung malaki ang dibdib ko. Habang nagsasalita siya, itataas na sana niya ang damit niya. Lola, pwede ba tumigil ka na? Malalaki silang lahat, okay. Ang laki ng puwet ko, ang laki ng mga nauna ko. Hindi nakaimik si Yusuf Zok. Asawa, akala ko hindi na kita makikita muli sa buhay na ito, nami-miss ka na ni Fatty. Mas hinigpitan pa niya ang yakap sa kanya. Nang umakyat ako sa kaharian ng langit noon, nagsimulang magbago ang aking katawan, at pagkatapos ng pag-akyat, nalaman kong mas gumanda ako, marahil ito ang biyaya ng kaharian ng langit, hindi ba? At saka, gusto mo ba ang kasalukuyang ako o ang dating ako? Kung gusto mo ang dating ako, babalik ako,
Mas chubby si Fatty noon, masarap hawakan, kahit medyo pagod kapag ginagawa iyon. Lola, pwede ba tumigil ka na? Nandito pa rin si Big Black. Natigilan sandali si Fatty, pagkatapos ay agad na binitawan si Yusuf Zok at umatras ng nahihiyang, ngunit parang may naisip siya, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sumigaw, ikaw na itim na tigre, nang ahas kang makinig sa aming usapan. Maniwala ka man o hindi, lalamunan kita. Sigaw ni Fatty. Panipi tuldok-tuldok-tuldok panipi. Hindi rin nakapagsalita si Big Black, at hindi nang ahas na sumabad. Nako, hindi niya narinig. Muling bulong ni Fatty sa sarili. Sige, sige. Hindi napigilan ni Yusuf Zok ang matawa, marahang hinaplos ang buhok niya, at tinitigan siya, sabay sabing, Fatty, alam mo ba? Ang iyong nakaraang buhay. Pagdating ni Yusuf Zok sa puntong iyon, biglang nanginig ng husto ang katawan ni Big Black, at pagkatapos, isang liwanag ng talam ang bumagsak mula sa kalangitan. Dumating ito ng biglaan, matindi, at tahimik. Sa isang iglap, bago pa man makapag-react sina Yusuf Zok, Fatty, o kahit si Big Black, direktang humawi ang blade light sa pagitan nina Yusuf Zok at Fatty. Kasabay ng isang, whoosh, ang baywang ni Big Black na parang tigre ay nahati ng liwanag ng talam sa dalawang bahagi, naghiwalay ang mga katawan sa harap at likod, at agad na naghiwalay sina Yusuf Zok at Fatty. Bumulwak ang dugo ni Big Black na parang agos ng tubig, at mahina rin siyang umungol habang natamba. Itinapon si Yusuf Zok, itinapon din si Fatty. Pagkatapos, habang galit na sinusubukan ni Yusuf Zok na patatagin ang kanyang tindig, biglang may kamay na nagunat mula sa kawalan. Oo, kamay lang ang nakaunat, pero hindi nakikita ang tao. Sa isang iglap, hindi makagalaw si Yusuf Zok, maging ang kaluluwa niya ay tila tumigil, at hindi na kayang kontrolin ng sarili niyang katawan ang kanyang kamalayan. Siya ay nagulat, natakot, at agad na napuno ng matinding takot. Isa itong napakalakas na nilalang, na nagtatangkang pumatay sa kanya. Whoosh! Walang magawa niyang pinanood ang kanyang katawan ng hawakan ng kamay na iyon, at marahas na hinayla pabalik sa kawalan, at naglaho sa paningin. Lumapag si Fatty, lumapag din si Big Black, naghahabol ng hininga, nasa bingit ng kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1386 sa tuktok ng bundok Shumi natagpuan ni Yusuf Zok ang kanyang sarili na tuluyang hindi makagalaw, maging ang kanyang telekinesis ay tumigil, na nagpaalala sa kanya kina Thunderbolt Bids at Jordan Burger na kanyang nakasalamuhan noon. Mapa Thunderbolt Bids man o Jordan Burger, lahat sila ay superior divine masters. Tanging mga individual lamang na kasing kalibre nila ang nagtataglay ng gayong kakila-kilabot na kapangyarihan, kaya't si Yusuf ay hindi makagalaw o makapagsalita, at walang kakayahang lumaban. Sa katunayan, wala siyang kahit kaunting kakayahang lumaban. Bagamat kaya niyang patayin ang mga Junior God Kings, ang pagharap sa mga clan leader mula sa 8 mahusay na pamilya, na mas mataas pa ang antas, ay hindi siya mas mabuti kaysa sa isang simpleng sisiw. Mapa clan leaders man o Thunderbolt Bids, lahat sila ay mga taong may napakataas na antas. Ang pagtawag sa kanila na Superior Divine Masters ay parang paghamak na sa kanila. Total, dahil sumikat sila ng hindi mabilang na mga taon at nakamit ang ganoong kataas na katayuan sa loob ng ganoong katagal na panahon, kung hindi dahil sa mga espesyal na pangyayari sa loob ng Heavenly Realm, malamang matagal na sana silang naging mga taga-kontrol. Narating na nila ang isang larangan ng tagumpay, ngunit hindi nila ito kayang malampasan. Hindi alam ni Yusuf Zok kung sino ang bumihag sa kanya, ngunit kumalma na siya mula sa kanyang unang pagkabigla at galit. Hindi siya agad pinatay ng kabilang panig, sa halip ay nahuli siya, ibig sabihin ay walang galit na namayani. Kung walang puot ng mga mortal, tiyak na layunin nilang nakawin sa kanya ang kanyang mga mahiwagang kayamanan, mapa shooting god bow man o universe stick, lahat ng iyon ay gusto ng bumihag. Huff! Hindi pumiglas si Yusuf Zok bagkus ay huminga ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Kakakilala lang niya kay Fatty at ngayon ay nagkahiwalay na naman sila. Maaari kayang ang kapalaran niya kay Fatty, o kay Ariel Higgins, ay laging puno ng ganitong panganib. Oo, si Fatty ay si Ariel Higgins noong dati niyang buhay. Tila isang kaayusan ito ng Heavenly daw,
isang baluktot na kapalaran, at isa ring hindi kapani-paniwalang pagkakataon at koneksyon. Sa nakaraang buhay ni Ariel Higgins, siya ang kanyang lihim na kasintahan, isang lihim na kabit, ang tipong may matalik na ugnayan ngunit hindi mapagmahal. Nasiyahan din si Ariel dito, ang kilig ng isang ninakaw na relasyon ang pinakanakakapanabik. Sa buhay na ito, si Ariel ay naging mataba, walang matalik na relasyon kundi kasal lamang, na mayroong diwa ng isang relasyong pang mag-asawa ng walang pagkilala. Ito ang kaayusan ng tadhana sa hindi alam, at ito ay kumakatawan sa isang napakalaking kaibahan ng kapalaran. Magsasalita na sana si Yusuf Zoc tungkol sa nakaraang buhay ni Fatty nang may isa pang nangyari. Para bang pinagbawalan siya ng Heavenly daw na sabihin ito ng malakas, dahil tila may mga aksidenteng nangyayari tuwing ilalantad niya ito. Ang hindi paniniwala sa gayong pangitain ay hindi nakapagpabago ng anuman, kung minsan, ang tadhana ay tunay na hindi maarap. Sana lang ay ligtas ka at maayos ang lahat, iyon ang magiging pinakamalaking kaligayahan ko. At si Big Black, kaya mo bang mamatay? Minsan nang natanggap ni Big Black ang kanyang hamog ng paglikha, hindi sigurado si Yusuf sa kapalaran nito. Ngunit kahit na mamatay si Big Black o hindi, ang taong bumihag sa kanya ay nakatakdang mamatay. Kung hindi ngayon, siguradong puputulan siya ni Yusuf Zoc sa hinaharap. Kasabay ng isang, whoosh. Matapos umatras ng 12 hininga sa kawalan, sa wakas ay marahas na hinayla ang kamay, at si Yusuf Zoc ay nahila patungo sa isang napakalaking parisukat. At pagkatapos, nang lumino ang kanyang paningin, gulat niyang natuklasan na mayroong hindi bababa sa 100,000 tao na nakatayo sa plaza. At may 9 na tao, nakatayo mismo sa harap niya. Bundok Zumi, Lihu. Agad na nakita ni Yusuf Zoc ang isa pang higanteng itim na tigre, pati na rin ang maskuladong lalaking may hawak na higanteng palakol, at si Lihu, na dating matindi ang pakikipaglaban gamit ang mga Thunderbolt beads. Tama, ang Blue Light City ay matatagpuan sa timog ng Bundok Zumi. Kahit medyo malayo ang distansya, balewala lang ang mga ganoong distansya para sa mga Superior Divine Masters. Kaya, narito si Lihu, na kayang bantayan ang sitwasyon sa Jing River Marsh ng Blue Light City, at kayang agawin pa ang isang tao mula sa kawalan. Biglang naalala ni Yusuf na ang Jing River Marsh ay hindi pala kalayuan sa Bundok Zumi. Marahil para sa mga ordinaryong tao, may malaking distansya sa pagitan nilang dalawa, ngunit para sa mga Superior Divine Masters, halos balewala lang ito. Siya ay tinambangan at dinakip ni Lihu, ngunit hindi iyon isang kawalan ng katarungan. Kawalang ingat niya iyon. Sampal, natambo siya sa lupa. Saka narinig ang hiyawan ng libo-libo at ang malakas na tawanan ng 9 na individual na iyon. Ito ang tunay na kuta ng mga bandido, isang napakalaking kuta ng mga bandido. Sa kaharian ng langit, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga dakilang tulisan, malalaking tulisan, at maliliit na tulisan. At sa mga dakilang puwersa ng mga bandido, mayroong 6 sa kabuuan, kabilang ang Bundok Zumi, na nasa rehiyon ng Hilagang Silangang, ang walang katapusang dagat sa silangan, ang lungsod ng Timog Silangang, ang mga lupain sa Timog Kanluran, at ang Kanlurang Desolation Desert. Ang 6 na rehiyong ito ay may kanya-kanyang pangunahing kuta ng mga bandido, at ang dahilan kung bakit nila tinatrato ang kanilang sarili na mga pangunahing bandido ay dahil lahat sila ay mayroong Superior Divine Master. Sa mga alaala ni Gail Berger, kasama na ang unti-unting naunawaan ni Yusuf Zoc tungkol sa kaharian ng langit sa mga nakalipas na taon, marami na siyang alam, at kaunti pa nga ang alam niya tungkol sa karakter ng mabangis na tigreng iyon, si Lihu. Walang duda na isang ang walang awang karakter si Lihu, pero isa rin siyang hambog na mahilig sa labis na katanyagan, yung tipong medyo walang kabuluhan ang buhay at mahilig magyabang. Sinasabi pang ang medyo baliw ang lalaking ito, dahil minsan na siyang dumanas ng cultivation deviation, pero nagamot at gumaling naman, kahit medyo nalilito. Sa katunayan, medyo halata na umaasa si Lihu na ang halo sa itaas ng kanyang ulo ay magliliwanag ng mas maliwanag at mas sagana. Noong nakikipaglaban siya gamit ang Thunderbolt beads, natatalo siya sa loob lamang ng 2 galaw, ngunit ang mga chismis sa kalye ay nagsasabing nakipaglaban siya sa Thunderbolt beads ng mahigit 100 rounds, hindi nanalo o natatalo. Sa katunayan, kumakalat pa rin ang balitang ito, at hindi pa ito pinabubulaanan ng Thunderbolt beads.
Hindi rin nagsalita si Yusuf Zok, na nakakaalam ng kwento sa loob ng insidente. Kaya naman, naniniwala ang mga tao na kayang tapatan ni Lee Ho ang sunod-sunod na suntok ni Thunderbolt Beads. Ngunit sa katotohanan, hindi man lang nakayanan ni Lee Ho ang dalawang galaw mula sa Thunderbolt Beads. Ang mga unang chismis, sa palagay ko, ay ikinalat ng mga bandido ng kuta ni Lee Ho, na sadyang ipinagmamalaki kung gaano sila kalakas. Siyempre, mayroon ding estratehikong elemento dito. Habang mas malakas ang pagyayabang, mas nababawasan ang pangahas ng 8 dakilang pamilya na guluhin ang kuta ni Lee Ho. Dapat ding kilalanin na si Lee Ho ay tunay ngang isang matalinong tao. Ito ba yung lalaking pumugot ng ulo sa 3 Junior God Kings? Sok. Hindi talaga simple, hindi simple, mayroon lamang siyang antas ng cultivation ng isang Junior God King, paano iyon naging posible? Kahit na may innate spiritual treasures, hindi pa rin ito kapanipaniwala. Anong klaseng tao ang kayang patayin ng isang bata sa pamamagitan lang ng paghampas ng malaking patpat? Oo, talagang hindi kapanipaniwala. Pero iyon ang totoo. Sige, kumalma kayong lahat, may sasabihin ang boss. Biglang tumayo ang isang figure na parang nasa katanghaliang gulang na iskolar. Isang taong kayang magbihis na parang isang iskolar sa lungga ng mga tulisan, mahuhulaan ng isang tao sa kanyang likuran na isa itong think tank. Nang magsalita ang think tank, agad na tumahimik ang 100,000. Ang amo, ibig sabihin, si Lee Ho, ay nakapaghugas na ng kamay at may hawak na isang tipak ng karne, isinusubo ito sa kanyang bibig habang sumusulyap din kay Yusuf Zok na tumilapon sa lupa, isang magnanakaw. Iwanan mo ang iyong mga mahiwagang kayamanan, at ang Diyos na ito ay magbibigay sa iyo ng landas ng buhay at hahayaan kang bumaba ng bundok, paano kung ganoon? Walang problema. Hindi na nagdalawang isip pa si Yusuf Zok bago tumalon, yumuko ng malalim at sinabing, hindi mo na ako kailangang pababain sa bundok, ipapakita ko ang aking mga magic treasures bilang aking pangako ng katapatan, pagkatapos ay tatanggapin ko ako bilang isang maliit na tulisan, paano kung ganoon? Nako naman. Spaghetti ni nanay, pwede ka bang magdesisyon ng mas maaga? Bata, wala ka bang prinsipyo o ano? Naging tulisan ka na ba dati? Matapos marinig ang mga salita ni Yusuf Zok, natigilan ang lahat, masyadong prangka ang lalaking ito, hindi ba? Walang banta, walang parusa, kahit isang panakot, at handa na ba siyang isuko ang kanyang mga mahiwagang kayamanan at manatili pa para maging isang bandido? Kahit si Lee Ho ay medyo nalito, paano naging ganito katapang, ganito kapangahas ang lalaking ito? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1387 Pagsasanib Puwersa. Ikaw, hindi mo ba ako niloloko, binata? Matagal na natigilan si Lee Ho bago siya nautal na nagtanong. Nabigla siya dahil hindi sinunod ng kabilang panig ang karaniwang script, kaya hindi niya alam ang susunod na gagawin. Alam mo, matagal na silang mga bandido, dinukot ang napakaraming tao, at dinala sila sa mga bundok. Kapag nahuli, ang mga biktimang ito ay iiyak, luluhod, at magmamakaawa, pagkatapos ay iiyak at sisiga sa kanilang mga pamilya para humingi ng pera para maibalik ang kanilang kalayaan. Pero ang lalaking ito, sa halip na magplanong umalis, ay mas gusto pang manatili at maging isang bandido, sumama sa kanila, at binanggit pa nga na ang mga mahiwagang kayamanan ay maaaring maging panata ng kanyang katapatan. Ang susmaryosep, iniisip niyang takutin ang binata para hindi siya pumayag, tapos baka pahirapan o patayin pa agad. Pero ngayon, sinabi ng binata na gusto niyang sumama sa kanila, kaya kung papatayin niya ito ng direkta, mukhang hindi ito makatuwiran. Kaya anong kayamanan ang gusto mong ialok? Biglang tanong ni Lee Ho. Siyempre, isang likas na espiritual na kayamanan. Pinalo ni Yusuf Zok ang alikabok sa kanyang katawan at pagkatapos ay yumuko ng may pagsaludo habang nakahawak sa kanyang kamao, "Boss, napakatapang at walang kapantay mo, kahit ang mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya ay hindi nangangahas na kalabanan ka, sa makatuwid, ang mahiwagang kayamanan na tumutugma sa iyo ay natural na isang likas na espiritual na kayamanan." Haha. Humagalpak ng tawa si Lee Ho, "Gustong-gusto ko yang marinig, dalhin mo na rito dali." Sabik na iniabot na niya ang kamay niya. Sa sandaling ito,
biglang sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na iskolar at saka sinabing, "Boss, ikaw. Teka lang, gusto ko ang likas na espiritual na kayamanan." Natuwa si Liho, namula ang mukha at kumapal ang leeg, dahil sa likas na espiritual na kayamanan, paano siya makakalaban ng mga Thunderbolt beads? Bumantong hininga ang think tank, mga salitang hindi niya basta-basta masabi ng malakas, ang kanilang amo ay isang taong hindi mo madaling mapipigilan. Siyempre, nagpakita rin siya ng balak na pumatay kay Yusuf Zok, ang talino naman ng maliit na lalaking ito. At sa kanyang intensyon, hindi ba't iniisip niya na patayin at agawin na lang ang kanyang mga mahiwagang kayamanan? Boss, bago ko ibigay ang kayamanan, may ilang mga salita muna akong dapat sabihin, kung maaari po ba akong magsabi ng ilang salita? Hindi nagmadali si Yusuf Zok na ibunyag ang mga kayamanan ngunit nagpatuloy sa mabait na pagsasalita. Magsalita ka, tumanggo ang hepe bilang pahiwatig. Pagkatapos kong ayalay ang kayamanan, ibig sabihin niyan ay sasali ako sa hanay, at sa pagsali, nagiging magkakapatid ako sa iba't ibang apelyido kasama ninyong lahat, tama ba? Malakas na nagsalita si Yusuf Zok. Natural lang yan, ang mga kapatid natin sa bundok ng Zumi ay puro karangalan at pagsasagawa ng heavenly daw. Oo, 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 ang pagsali ay nangangahulugang tayo ay magkakapatid. Kapatid, ang husay mo sa pakikipaglaban ay pambihira, ang bundok Zumi ay nagkaroon nga ng isang general na tigre. Haha, tawa ng tawa ang lahat, at nakangiting sinabi ni Liho, basta't ibibigay mo ang kayamanan, natural na magiging kapatid ka ng bundok Zumi. At ako, dahil sa iyong paglilingkod sa pagbibigay ng kayamanan, ay hinirang kita bilang ikasampung pinuno. Ano ang tunog niyan? Sapat na ang pagiging bukas palad, di ba? Magaling, napakalakas ni boss. Sigaw ni Yusuf Zok nang may sigla at nagpatuloy, dahil kapatid mo na ako ngayon, kailangan mong bigyan ng paraan ang kapatid mo, hindi ba? Ano ba ang usapan dyan? Hindi ko naman sinabing papatayin kita, ni hindi ko man lang nabanggit. Hindi ba't nasabi ko na ang tungkol sa pagpapababa ko sa iyo ng bundok dati? Naguluhan ang hepe kay Yusuf Zok. Napakakapwa-kapwa ang batang iyon, medyo luma na ang pag-iisip ng kanilang bandido at hindi na makasabay sa sitwasyon. Kung gayon, boss, dapat mo ba akong hayaang magtago ng isang magic treasure para sa proteksyon, hindi ba? Ibibigay ko sa iyo ang likas na espiritual na kayamanan, at itatago ko ang natamo na sandata ng espirito para sa akin, hindi ba? Hindi tama na nakawin ang kayamanan ng isang kapatid. Malakas na wika ni Yusuf Zok. Paf, maraming tulisan ang talagang matatalino, kaya naman halos samuka sila ng dugo sa pagkadismaya nang marinig ang mga sinabi ni Yusuf Zok. Putang ina, hinihintay niya ang sandaling ito. Nang sumama siya sa kanila, naging kapatid na siya, at paano magagawang manakawan ng ari-arian ang sariling kapatid? Boss, hulihin mo na ang kayamanan. Habang medyo natulala pa rin si Liho at ang iba ay pinag-iisipan pa rin ang mga sinabi ni Yusuf Zok, inihagis naman ni Yusuf Zok ang Chenkun Rod. Siyempre, peke yung ibinato niya. Sa pamilyang Burger, nang maging disipulo siya ni Jordan Burger, binigyan siya ni Jordan Burger ng isang Chenkun Rod, na kapareho ng Chenkun staff, na halos inukit mula sa parehong halmahan. Sa unang tingin, walang paraan para malaman ang tunay sa peke, kahit ang bigat at kapangyarihang hawak nito ay halos pareho. Ang pekeng ito ay isa ring espiritual na kayamanan, isa lamang nakuhang espiritong sandata. Gayunpaman, ang isang acquired spirit weapon ay sapat na upang lumikha ng kapani-paniwalang panlilinlang, at kahit na mapansin ni Liho, maaari pa ring magloko si Yusuf Zok. Hindi pa nakakita si Liho ng tunay na likas na espiritual na kayamanan. Kahit matagal na niyang pinapanood ang laban, panlabas na anyo lamang ang kanyang hinuhusgahan, kaya nang mahuli niya ang Chenkun staff, bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang mga kamay. Napakabigat, mas mabigat pa sa bundok. Nagbago ang mukha ni Liho, at pagkatapos ay sinimulan niyang suriing mabuti. Gayunpaman, kahit ano paman, isa siyang superior divine master, at matalas pa rin ang kanyang paningin. Habang patuloy siyang nag-iinspeksyon, napansin niya na ang magic treasure ay nagpapakita ng mga bakas na gawa ng tao. Ito ba ay isang likas na espiritual na kayamanan? Bakit may mga bakas na gawa ng tao? Malamig na sumulyap si Liho kay Yusuf Zok at sinabing, Boss,
Baka hindi mo alam, kung ang isang likas na espiritual na kayamanan ay hindi pinoproseso ng tao, paano ito magagalaw? Paano kaya ito magagamit ng isang tao? Dapat itong mano-manong pinoin, at ikaw, boss, ay malamang nakita mo akong ginagamit ang tungkod na ito para pumatay ng mga tao kanina. Kung walang pagpipino, hindi magiging kasing lakas ng kapangyarihan nito. May katuturan yan. Nagdududa at kumbinsido si Leiho, at sa katunayan, ang magic treasure na ito ang ginamit sa pagpatay sa mga Godmasters kanina. Isa pa, hindi pwedeng nagkukunwari lang ang lalaking ito. Hindi naman siguro siya magdadala ng totoong Chenkun staff kasama ng peke, di ba? Ang batang magsasakang ito ay kakatakas lang mula sa isang latian at nahuli niya, kaya wala siyang pagkakataong gumawa ng pekeng paraan para linlangin ang sarili. Sige, kukunin ko na ang mahiwagang kayamanan na ito. Kinuha ni Leiho ang tungkod at nagplanong umatras at muling suriin ito, upang maingat na siyasatin ang eksaktong anyo nito at subukan ang kapangyarihan nito. Hindi ko maibibigay sa iyo ang pana ng Diyos na pamamaril. Malakas na ipinahayag ni Yusuf Zok, dahil ako ang ikasampung kapatid, si matandang numero 10, kapatid ng lahat, dapat mag-iwan ng daan palabas ang lahat ng aking mga nakatatandang kapatid para sa kanilang kapatid, tama ba? Mag-iwan ka ng mahiwagang kayamanan para sa pagtatanggol sa sarili, tama ba? Dati, ako ang nagpasimula ng isang malaking pagpatay at nakasakit ng damdamin ng napakaraming tao. Kung wala akong magic treasure para sa pagtatanggol sa sarili, gaano katagal kaya ako mabubuhay? Tama ka, wala nang dapat pang umatake kay Old Number 10. Malamig na sigaw ni Leiho. Natural lang yan. Magkapatid na tayo ngayon, bakit pa siya dapat targetin ng kahit sino? Hahaha, nakakuha tayo ng isang mabangis na general, hindi ba dapat tayong magdiwang? Tumawa ng malakas ang higanteng lalaki. Mga kapatid, pwede ba tayong magdiwang mamaya? Pagkatapos ay ngumiti si Yusuf Zok ng mapait, ngayon lang, kumilos si boss ng may bangis na parang kulog, niyayanig ang langit at lupa, at gamit ang isang hiwa ng liwanag ng kanyang espada, akala ko'y pinaparusahan ako ng heavenly daw. Halos mamatay sa takot ang aking malaking itim na tigre at ang aking munting ginang, at ang aking malaking itim na tigre ay nahati pa sa dalawa. Natatakot akong patay na si Big Black. Boss, payagan mo akong ibalik si Big Black para sa paggamot, at saka magkakaroon ng dalawang itim na tigre ang ating Tiger ni Mountain. Teka, paano naman ako naging ganito katanga dati? Bakit hindi ko ninakaw ang itim mong tigre? Mayroon akong batang tigre, kahit hindi pa siya nasa hustong gulang, pero sa loob ng ilang taon, maaari na siyang magparami, pagkatapos ay manganak ng isang grupo ng mga anak ng tigre, at ang bawat isa sa aming mga kapatid ay maaaring sumakay sa isa. Teka, tignan ko, hindi mo na kailangang sunduin pa sila. Magagamit ko ang Hand of Spaceshift para dalhin sila rito. Sabi ni Leiho, habang biglang pinupunasan ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumagos ang kanyang tingin sa mga patong-patong ng kawalan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1388 Wolf's Den, bakit sila wala? Ibinuka ni Leiho ang kanyang makalangit na mata at naglakbay sa mga patong-patong ng kawalan, para lamang agad na matuklasan na ang itim na tigre at ang magandang babae ay nawala na. Ano? Wala na. Nang inig ang katawan ni Yusuf Zok, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay agad na nagyelo. Wala na sila. Hindi sila matatagpuan kahit saan sa layong 10-10 milyong milya. Kakaiba talaga. May nakahuli kaya sa kanila? Umiling si Leiho habang ipinipikit ang kanyang makalangit na mata at pagkatapos ay tumingin kay Yusuf Zok, pero hindi mo kailangang mag-alala. Magpapadala ako ng ilang kapatid na lalaki para magmanman sa paligid. May pumunta rito. Handa kayong maglingkod. Agad na lumuhad ang ilang tao mula sa gitna ng karamihan. Lumabas ka at hanapin ang kinaroroonan ng binibining iyon at ng malaking itim na tigre. Utos ni Leiho. Oo. Sumaludo ang mga lalaki gamit ang kamao at palad at saka sumugod palabas ng kabundukan. At ayusin mo na ang tirahan ng dalaga. Magpatawag ka ng mga katulong para mag-alaga sa kanya. Ang dalagang ito, akala ba niya'y maglalakas loob siyang makipagtalik sa isang babaeng nagpalit ng anyo mula sa pagiging isang malaking tigre? Kapantay ng panlasa niya ang kay Ninth Brother. Sabi ni Leiho nang may bahagyang ngiti. Paf,
Maraming tao ang hindi napigil ang tumawa, at ang tinaguriang ninth brother ay ang matangkad at malakas na lalaking may hawak na palakol. Sa sandaling ito, namula ang mukha at leeg ng malakas na lalaki sa kahihiyan dahil sa tawa na itinuro sa kanya, ngunit sumangot lang siya ng 2 beses nang walang sinasabi, na parang kinikilala ang kanyang kakaibang panlasa. Sa oras na ito, gayunpaman, wala sa mood si Yusuf Zok na tumawa. Dito sa lungga ng mga tulisan, bagamat pansamantala niyang siniguro ang kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang kayamanan, ramdam niya ang balak na pagpatay sa mga mata ng ilang tao, lalo na ang think tank na iyon, na ang mga titig ay napakalamig at mapagkalkala. Bukod pa rito, tunay siyang natatakot na matuklasan ni Li Ho ang pekeng katangian ng mga magic treasures kapag nagtago siya para suriin ang mga ito. Sa puntong iyon, tiyak na kamatayan ang darating para sa kanya. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Hindi ako maaaring manatili sa lungga ng lobo na ito. Nagpasya si Yusuf Zok na tumakas at nagsimulang magbigay ng senadorya sa iba pang mga pinuno ng kuta. Hindi uminom ng alak si Li Ho ngunit nagmamadaling umalis upang magtago at siyasatin ang mga mahiwagang kayamanan. Pagkaalis ni Li Ho, gumawa rin ng dahilan ang think tank para umalis, kasama ang iba pang mga bandido na sumama sa kanya. Kuwait. Samantala, sa likurang bahagi ng bundok, huminto si Li Ho. Huminto rin ang think tank sa likuran ni Li Ho. Alam ko ang gusto mong sabihin, pero hindi na mahalaga iyon. Maaari tayong magdesisyon pagkatapos kung masuri kung totoo ito o hindi. Hindi lumingon si Li Ho, alam niyang sinundan siya ng think tank sa mismong dahilan na ito. Bakit hindi na lang siya patayin at kunin ang mga mahiwagang kayamanan? Bukod dito, tiyak na mas marami siyang kayamanan, posibleng isang mundo pa nga sa loob ng isang makalangit na mata. Kaya hindi ko talaga maintindihan, bakit hindi na lang patayin agad ng hepe ang lalaking ito? Tanong ng think tank. Hindi ko inaasahan na ganito pala ka-adjust ang batang ito kahit kailan, nakita mo na rin, maagap niyang iniaalok ang kayamanan, nagboboluntaryong sumama sa amin. Kung papatayin natin siya ngayon ng sapilitan, maraming kapatid ang hindi makakaintindi. Hindi naman sa hindi mo alam, kaming mga taga-bundok bumi ay natigil dito na walang malalabasan, kaya maraming matatandang kapatid, kabilang ang mga bagong dating, ay may iba't ibang lihim na motibo. Kung papatayin ko siya ng sapilitan, baka akusahan kami ng ilan na naiinggit sa mga taong may talento. Ayoko ng kaguluhan sa bundok. Sa iyong kapangyarihan at katanyagan, pinuno, sino ang mga ngahas na lumikha ng kaguluhan hanggat narito ka? Kung gusto mong pumatay ng tao, sino ang maglalakas loob na tumanggi? Nainas ang think tank sa hindi mapagpasyang ugali ni Li Ho, sa 6 na malalaking tribo ng mga tulisan, tanging si Li Ho ng kanilang bundok bumi ang nasa ika-6 na pwesto, dahil mismo sa katangiang ito. Iba ang iniisip ko sa iyo. Umiling si Li Ho at sinabing, naisip mo ba na ang batang ito ay may kahangahangang kakayahan, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi mababa sa akin. Kaya kung tunay siyang sasama sa atin, makabubuti ba o makakasama iyon para sa bundok bumi? Ito, nag-isip-isip ang think tank, natural lang, maganda iyan. Ang lalaking ito ay napakalakas at may kahangahangang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung taos-puso siyang sasama sa atin, mas magiging makapangyarihan ang bundok bumi. Ganoon nga, sabi ni Li Ho, 2 lamang ang mga kagalang-galang sa bundok bumi, ikaw at ako. Pero kaya niyang patayin kahit ang isang Junior Divine King, kaya nagkaroon tayo ng isang Tiger General. Kaya nga nagpadala ako ng mga tao para hanapin ang malaking itim na tigre na iyon at ang babae niya ay talagang tunay. Kung ibabalik natin sila sa kanya, makakapanatag siya ng may kapayapaan ng isip, at marahil ay maaaring malampasan pa ng bundok bumi ang 8 dakilang pamilya sa hinaharap. Pero pinilit siyang pumunta rito, natatakot akong may kinikimkim siyang sama ng loob. At hindi alam ang kapalaran ng malaking itim na tigre, kung patay na ito, isa na itong kaaway. Ikinumpas ni Li Ho ang kanyang kamay habang tumatawa, hindi mo naiintindihan ang mahika ng itim na tigreng celestial beast na iyon. Kaya nilang magbagong buhay ng mag-isa, hindi sila mamamatay. Paano kung peke ang heavenly staff? Tanong muli ng think tank. Pekeng, nanlamig ang ekspresyon ni Li Ho, kung gayon, dapat siyang mamatay. Mapupunit siya ng libo-libong piraso.
Pumunta ka sa isang lihim na lugar, pinuno. Alam ko na ang kailangang gawin. Tumango ang think tank. May sarili pa ring plano ang pinuno. Kuwit. Pagsapit ng gabi, si Yusuf Zok ay dinala ng ikapito at ikawalong katiwala sa isang mansyon sa bundok. Maliit ang patio, tinitirhan ng 4 na katulong, na pawang kaakit-akit ang itsura. Pagpasok sa looban, nakasalubong ni Yusuf Zok ang isang maharlikang babae na nagtuturo sa 4 na katulong sa iba't ibang gawain. Ang babae ay bata pa, tila mga 30 taong gulang, may balingkinita na pangangatawan, malarubisong mga labi, at hugis aprikot na mga tainga, nakasuot ng damit na kahawig ng changsam, na nagpapakita ng isang partikular na sensual na alindog. Pagbati sa ika-10 kapatid, bati ng ginang kay Yusuf Zok habang nakayuko. Nagulat si Yusuf Zok dahil hindi niya nakita ang babaeng ito noong nag-iinuman sila kanina. Old 10, ito ang nakatatandang hipag, maagap na pagpapakilala sa kanya ng ikapito at ikawalong katiwala. Kung siya ang nakatatandang hipag, malamang ay kahalintulad siya ng asawa ng think tank, tiyak na hindi siya legal na asawa, dahil wala silang pagkakahawig. Ika-10 kapatid, dapat kang magpahinga ng maaga, muling yumuko ang nakatatandang hipag at pagkatapos ay mabilis na tumalikod upang umalis. Sige. Old 10, magpahinga ka na. Sikaping huwag masyadong magpalipat-lipat ngayong gabi, tumawa ang ikapito at ikawalong katiwala at pagkatapos ay sabay na umalis. Habang paalis na sila, biglang napansin ni Yusuf Zok ang 2 individual na dumating sa labas ng pintuan ng kanyang patio, parehong may hawak na mahabang sibat, at parehong mga Junior Divine Emperor. Huff! Kumunat ang noo ni Yusuf Zok at naglakad papunta sa pinto, nagtanong, anong ginagawa niyong dalawa rito? Inutusan kami ng think tank na tiyakin ang kaligtasan ng ika-10 katiwala. Hindi mapakali ang bundok sa gabi. Malamig na sagot ng isa sa mga banal na emperador. Ha! Agad na tumawa si Yusuf Zok, malinaw na narito sila para bantayan siya. Hindi mahalaga, ano nga ba ang magagawa ng 2 banal na emperador? Sa pinakamarami, maaari silang magpadala ng senyales o magsilbing mga scout. Nang akmang isasara na ni Yusuf Zok ang pinto, bigla niyang natano ang isang madilim na anino na papalapit. Ang mga mata ng figure ay kumikinang at tumatagos, na ikinagulat ni Yusuf Zok. Pagbati sa think tank, agad na yumuko ang 2 Junior Divine Emperor sa pintuan. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, tumingin sa papalapit na anino. Dumating ang think tank, at binati si Yusuf Zok ng may ngiti. Old 10, nagre-check-in lang. Itinalaga ko ang 2 ito ng walang lihim na motibo, huwag mo itong isapuso. Walang personalan, masyado lang iniisip ng think tank. Tugon ni Yusuf Zok ng may pagsaludo. Mag-usap tayo, nakangiting tanong ng think tank. Pakiusap, think tank, senadoryas ni Yusuf Zok na parang nag-aanyaya. Pagpasok ng think tank sa looban, nagsimula siya, nagpadala lang ako ng 6 na patrol para hanapin ang kinaroroonan ng iyong itim na tigre at ng iyong ginang. Sa tingin ko ay magkakaroon tayo ng ilang lead ngayong gabi. Ang kaharian ng aking banal na hari ay may mga ahente kahit saan. Hindi intensyon ng pinuno ng angkan na saktan ang itim na tigre mo, nabanggit niya na kayang patubuin muli ng itim na tigre ang mga paa nito at hindi mamamatay. Nakikita ko, salamat sa pinuno ng angkan, at salamat sa think tank. Alam mo ba kung bakit hindi pilit na kinuha ng pinuno ng angkan ang iba mo pang mga magic treasure at hindi ka pa pinayagang maging 10th rankang steward? Sandaling naguluhan si Yusuf Zok, pagkatapos ay umiling. Pinapahalagahan ka ng pinuno ng angkan bilang isang tao. Gamit ang kapangyarihan ng isang Junior God King, nakapatay ka ng 3 God rank warriors, gaano kalakas ang lakas na iyon? Gaano kasuklam-suklam ang langit? Bukod dito, hindi ka bahagi ng 8 dakilang pamilya, kaya sa hinaharap, tiyak na hahabulin ka ng 8 dakilang pamilya. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyo, ang pinuno ng angkan ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon at tunay na nagnanais na i-recruit ka upang palakasin ang kaharian ng ating banal na hari. Siyempre, umaasa rin ang pinuno ng angkan na hindi mo siya niloko. Susuriin na niya ngayon ang Cosmos Divine Halberd. Kung peke nga lang pala. Sandaling tumigil ang think tank, at sumulyap ng makahulugan kay Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1389 ang resolusyon ng 8 dakilang pamilya umalis ang think tank, at syempre, iginiit ni Yusuf Zok na totoo ang cosmic staff, total, gamit ang staff na iyon niya napatay ang mga tao. Paano ito magiging peke? Hindi nagpahayag ng anumang opinyon ang think tank at hindi na nagsaliksik pa, kaya umalis siya ng may ngiti sa kanyang labi. Pagkaalis ng think tank, 2 batang babaeng katulong ang lumapit sa kanya para paligan at palitan siya ng damit, at 2 pa ang pumunta na para painitin ang kama. Ang pagsasabing sila ay mga aliping babae ay medyo nagtataas ng kanilang katayuan, sa katotohanan, sila ay mga aliping sekso. Ang lugar sa paligid ng bundok Hirami ay puno ng mga tulisan. Sa kabila ng kanilang mga pag-aangkin na nagpapatupad sila ng hustisya para sa langit, malamang na nakagawa sila ng maraming immoral na gawain. Nang makita ang 2 batang babaeng katulong na mukhang kinakabahan at natatakot, alam ni Yusuf Zok na sila ay mabubuting babae mula sa disenteng pamilya na banihag ng mga bandido upang pagsilbihan ang iba't ibang pangangailangan nila. Hindi ko kailangan ng paligan, magpahinga na kayong 2, umiling si Yusuf Zok, piniling huwag pumasok sa bahay kundi umupo sa looban. Nalilito ang 2 babaeng katulong, ang kanilang utos ay pagsilbihan ng maayos at komportable ang bagong ika-10 may-ari ng bahay ngayong gabi. Subalit ngayon, ang ika-10 may bahay na ito ay hindi nagpakita ng interes sa kanila. Sandaling hindi alam ng 2 dalaga ang sasabihin. Kuwit. Samantala, habang nag-iisip si Yusuf Zok ng mga paraan upang makatakas, sa Eternal Hall, na matatagpuan sa Eternal City, ang 8 dakilang pinuno ng angkan mula sa 8 dakilang pamilya ay sabay-sabay na nakaupong magkakasama. Ang 8 individual na ito ay mula sa Burger clan na sina Jordan Burger, Torres family, Nelson Torres, Callahan family, Callahan Ray, Schwartz clan, Denton Schwartz, Goodman family, Goodman Farkas, Agronomy family, Agronomy Shengpin, Watts family, Watts Public, Arellano family, Duque Arellano. Ang mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya, ang aktwal na mga taga-kontrol ng lahat ng kalangitan ngayon, bagamat hindi ang tunay na mga soberano, ay gumawa ng mga desisyong nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng kalangitan. Maging ang Immortal Realm, ang Netherworld, o ang Mortal World, lahat ay nasa ilalim ng kanilang jurisdiction, at kontrolado pa nila ang mga siklo ng reinkarnasyon. Ang 8 ay pantay na naupo sa isang bilog na mesa, kasama ang 16 na iginagalang na individual na nakapalibot sa kanila, pawang mga itinatanghal na personalidad na dinala ng bawat isa sa 8 dakilang pinuno ng angkan. Nagpatawag ang 8 ng isang emergency meeting, at sila lang ang makakapagbukas ng Eternal Hall. Para makapasok sa Eternal Hall, kailangan ng isang tao na magkaroon ng isang partikular na katayuan, at hindi pinapayagang makapasok ang mga ordinaryong tao. Pakinggan natin ang buong salaysay ng mga pangyayari, wika ni Duque Arellano ng pamilyang Arellano, na may kasama ring isang kapatid, ang kanyang kapatid ang pinuno ng lihim na serbisyo ng panektik ng pamilyang Arellano, na kilala bilang Duque Arellano, na nangangahulugang nakaalam ng lahat. Si Duque Arellano ay may likas na malamig at istrikto na mukha, ang kanyang mga titig ay matalas na parang kutsilyo. Hindi siya tumayo sa kanyang upuan ngunit nagsimulang magsalita mula sa kanyang kinauupuan, si Martin Hop, kilala rin bilang Yusuf Zok at dating nagngangalang Zayden Newton, ay nagmula sa East Holy Immortal Realm sa God's Origin Realm. Sinasabing mayroon siyang langit at lupang kaharian at dating nang ibabaw sa East Holy Immortal Realm. Ipinanganak sa isang planeta mula sa pinagmulan ng mga Diyos na may bloodline ng mga Diyos, hawak niya ang acquired spirit weapon, ang Heavenly Slayer Sword, at kalaunan ay inagaw ang innate spiritual treasure, ang Cosmic Divine Staff, mula sa Yangchen Palace. Tuso ang antas ng cultivation ng lalaking ito, dalubhasa siya sa paggamit ng mas mababa upang talunin ang mas malaki, at ng mahina upang hamanin ang malakas. Sa Mortal World, pati na rin sa Immortal Realm, gamit ang kanyang low-level cultivation, kaya niyang pumatay ng mga high-level powerhouse. Libu-libong taon na ang nakalilipas, hinabol siya ng mga banal na sugo na ipinadala ng 8 dakilang pamilya sa madilim na espasyo-oras, hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Ngayon ay muling lumitaw siya sa ating kaharian sa langit, naabot ang katayuan bilang Junior Divine King, at hawak niya ang God Bow of Shooting the Sun, isang relikya ng sinaunang Diyos na si Hao Yi.
Ang pinaka-nakakatakot ay hawak niya ang palaso ng Diyos na dragon, at taglay din niya ang cosmic staff. Bukod dito, ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay at pinsala sa bilyon-bilyong banal na mamamayan sa hilagang kanlurang Guard City ilang dekada na ang nakalilipas ay malamang nakagagawan niya, dahil ang presensya ng Divine Dragonwood ay napansin noong panahon ng pagkubkob, na nagmumungkahi ng paggamit niya ng palaso. Tungkol naman sa kanyang kamakailang pagpatay sa mga banal na Panginoon tulad ni na Romeo Dyer at ng iba pang tatlo, alam mo na, kaya hindi ko na ipapaliwanag pa. Ang ikinagugulat ko rin ay kung paano naging kabayo niya ang Sky Demon Black Tiger. At nasaan si Gale Burger mula sa Burger Clan. Siya nga pala, ang taong ito ay nakakuha ng 3 Heavenly Patching Stones sa Main God Palace ng God's Origin Realm sa Lower Realm. Isa pa, ang taong ito ay may kakayahang paamuin ang mga demonyong halimaw. May mga balita na kahit gaano pa kalakas ang halimaw, madali niya itong mapasupol. Sa wakas, sinasabing si Miss Carson Schwartz ng pamilyang Schwartz ay minsang sumulat ng tula kasama niya sa isang bangkang panglibangan. Nagpakita siya sa kanyang tunay na anyo noon, ngunit hindi nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya walang nakakilala sa kanya. Mahiwaga at nagkataon, pagkatapos noon, nakamit ni Miss Carson ang katayuan bilang kagalang-galang, at ang silid-imbakan ay ninakawan pagpasok pa lamang niya rito. Tama, tungkol sa huling 2 magkakasunod na kalamidad, pinaghihinalaan namin na siya rin ang nasa likod ng mga iyon. Ngayong isa na siyang Junior God King at napakalakas, nagkataon lang, pero hindi pa kumpirmado. Maraming sinabi si Duque Arellano, ngunit naunawaan ito ng lahat. Ang menor de edad na karakter na ito na umakyat mula sa lower realm ay may hawak na ilang mahahalagang kayamanan, nagtataglay ng pambihirang cultivation na kayang pumatay ng higit sa kanyang antas, may kakayahang paamuin ang mga halimaw, at maaari pang ang makatulong sa iba na makamit ang katayuan ng Venerable, at iba pa. May gusto sana akong idagdag. Sa sandaling ito, nagsalita si Jagger Torres mula sa pamilya Torres. Siya ang kapatid ng pinuno ng angkan ng Torres at responsable rin sa mga palihim na operasyon at mga pagpatay. Ang mga Divine Peaches na kamakailan lamang isina-auction ng The Abode of Celestial Heart ng Thunderbolt Bids ay maaaring may kaugnayan din sa kanya. Tungkol naman sa dahilan, kasalukuyan naming iniimbestigahan. Ang pagnanakaw mula sa lihim na lupain ng pamilya Burger ko ay malamang may kaugnayan din sa kanya. Galit na pang-iinis ni Jordan Burger, nasa kanya ang tapat na itim na tigre na handang maglingkod, at dahil nawala si Gale, malamang may koneksyon sila. Pinaghihinalaan ko pa nga na impostor si Gale dahil dati ay hindi siya kilala, pero bigla na lang niyang nalusutan ang Iron Man array ng pamilya Burger namin at nalagpasan ang siyam na gate. Ang katotohanang ito pa lang ay lubos ng kainahinala. Noong lower realm, isa siyang manggugulo. Nabalitaan kong ninakawan pa niya ang Stone of Three Lives sa the Netherworld. Ang mga Panginoon doon ay labis na binugbog kaya't nawala sila ng walang bakas. Sa kaharian ng mga walang hanggan, tinatawag siya ng lahat na Yusef na Diablo. Ang lalaking ito ay may likas na mamamatay tao at nagdudulot ng kaguluhan saan man siya magpunta. Tingnan mo, nagdala na siya ng kaguluhan sa kaharian ng langit ngayon. Natahimik ang karamihan, sumang-ayon na totoo nga. Para talagang salot itong si Yusef Zoc, nagdadala ng kaguluhan kahit saan siya magpunta. Hindi mahalaga kung siya man ang sanhi ng kaguluhan, ang mahalaga ay kung nasaan siya. Tanong ng pinuno ng angkan ng pamilya Goodman. Alam na natin ang kinaroroonan niya. Malamig na sabi ni Jagger Torres, ayon sa mga especially iyan na itinanam natin sa bundok Zumi, siya ay nahuli ng mabangis na tigre at dinala sa bundok, at kusang loob niyang inialay ang Chenkon Divine Staff sa mabangis na tigre, at naging ika-10 pinuno. Gayunpaman, nawala na ang matako na halimaw at ang itim na tigre, hindi natin alam kung nasaan sila. Sumali siya sa bundok Zumi. Sabay-sabay na napakunot ang noo ng 8 dakilang pinuno ng angkan. Ang 6 na pangunahing kontrabida ng Heavenly Realm ay pawang kalaban ng 8 mahusay na pamilya. Ang pagsama ni Yusef Zoc sa bundok Zumi at pagbibigay ng innate spirit weapon sa mabangis na tigre ay nangangahulugan na ang lakas ng pakikipaglaban ng mabangis na tigre ay maaaring tumaas ng higit sa 10 beses. Marahil ang lakas ay agad na magiging kapantay nila. Siya ay dinakip at dinala doon, at nabalitaan ko na sinaktan pa nga ng mabangis na tigre ang itim na tigre.
Pagkatapos ay kusang loob na inialay ni Yusef ang kayamanan, kaya't hindi siya pinabayaan ng mabangis na tigre at hinirang siya bilang ika-10 pinuno. Dagdag ni Jagger Torres. Hehe, hindi ito yung taong kontento na sa status quo. Kaya, ang pagsali niya sa bundok Zumi ay maaaring maging isang magandang bagay para sa atin. Tumawa ang isa sa mga pinuno ng angkan. Tunay nga, ang mabangis na tigreng iyon, sa lahat ng kanyang kawalang muwang at pagiging simple, ay maaaring hindi kasing tuso ng maliit na halimaw na ito. Ano man ang mangyari sa bundok Zumi, ang kailangan nating pag-usapan ay kung ano ang dapat nating gawin tungkol dito. Seryosong sabi ni Jordan Berger. Ang mungkahi ko, pumatay. Pumapayag din akong pumatay. Sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanya habang umuusbong pa lang siya, magkakaroon tayo ng kapanatagan ng loob. Sabi ng pinuno ng angkan ng pamilya Arellano. Kung gayon, patayin natin. Wala nang masasabi pa. Kung ang taong ito ay ganap na maghainag sa hinaharap, dahil sa kanyang likas na katangian, nangangamba ako na hindi magkakaroon ng magandang araw ang langit at ang 8 dakilang pamilya. Ang pinuno ng angkan ng pamilyang Watts, na kilala sa kanyang mainitin na ulo, ay prangkang nagsalita. Hindi naman sa natatakot tayo sa kanya, pero hindi natin dapat hayaang yanijin ng pag-usbong ng kung sinong baguhan ang pundasyon at estratehiya ng 8 dakilang pamilya. Bukod dito, hindi tayo maaaring magkaroon ng mga panggugulo sa ating likuran bago dumating ang malaking digmaan. Sa makatuwid, sa hinaharap, dapat nating kahit man lang alisin ang 6 na pangunahing kontrabida at patayin o kunin ang lahat ng umuusbong na talento sa mga tao. Saka lamang tayo magiging panatag kapag naharap na natin ang nalalapit na labanan sa mga nagbabalik na Diyos ng mabuti at masama. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1370 tahimik na papalapit ang krisis. Ang 8 dakilang pamilya ay karaniwang lumilitaw na napakabanayad at hindi kailanman nakikialam sa paglago ng mga grupong sibilyan, ngunit kapag nakapagdesisyon na sila, parang isang bagyo. Ang pulong ng konseho ay tumagal buong gabi, at pagkatapos ng gabing iyon, ang bawat isa sa 8 dakilang pamilya ay nagpadala ng isang pangkat ng pagpatay sa bundok Zumi. Ang pangunahing misyon ng 8 assassination squad ay isahan, ang patayin si Yusef Zoc, patayin si Lihu, patayin si Laura Parham. Sino si Laura Parham? Siya ang tagapayo militar ng bundok Zumi, bagamat nasa antas lamang ng Intermediate God Sovereign, matagal na siyang nakikita ng 8 dakilang pamilya. Pangalawa lang ang antas ng kanyang cultivation, pangunahin na dahil sa kanyang kahusayan sa politika at estratehiya, nakakaintindi ng mga lihim ng langit, at may alam sa heograpiya, kaya naman mas nakakatakot ang taong iyon kaysa sa isang superior divine master. Ang tatlong ito ay nasa listahan ng mga dapat patayin, at sa kanilang pagkamatay, ang 8 pangkat ang responsable sa ganap na paglusob sa bundok Zumi. Noong nakaraan, nanatiling hindi nagalaw ang bundok Zumi hindi dahil sa mahirap malampasan na lupain nito kundi dahil ang 8 dakilang pamilya ay hindi kailanman nagsanib puwersa, palaging naglalaban ng magkakahiwalay, na ang mga natural na hadlang ay bahagyang dahilan lamang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinimulang linisin ng 8 dakilang pamilya ang kanilang likuran, inalis ang lahat ng potensyal na banta noong sila ay sanggol pa lamang. Tila naghahanda sila para sa isang malaking digmaan sa hinaharap laban sa mga puwersa ng mabuti at masama, kaya upang labanan ang mga panlabas na kalaban, kailangan muna nilang tiyakin ang panloob na katatagan. Kung ang mga panloob na gawain ay hindi maayos, ang imperyo ng 8 dakilang pamilya ay maaaring gumuhos sa isang iglap sa ilalim ng pakikipagsabuatan mula sa loob at labas. Kung tungkol naman sa mga pinuno ng 8 squad, sila ang mga pinuno ng mga palihim na operasyon ng 8 dakilang pamilya, na pawang nasa antas ng Superior Divine Master. Sa mga Superior Divine Masters, may malalakas at mahihina, kung saan ang 8 dakilang pinuno ng clan ang pinakamalakas, at mayroon din silang likas na espiritual na kayamanan, kaya halos hindi sila matatalo. Kabilang sa mga medyo mahihina ang Thunderbolt Beads, tulad ng mga pinuno ng mga palihim na operasyong ito. At mas mahina pa ang mga tulad ni Lihu, na, habang isa ring Superior Divine Masters, ay ibang-iba ang mundo kung ikukumpara sa 8 dakilang pinuno ng angkan. Ang 8 pangkat ay pinamumunuan ng mga Superior Divine Masters, at lahat ng nasa pangkat ay isa ring Divine Master. Gaya ng nalalaman ng lahat, ang kabuuang bilang ng mga Divine Master sa Heavenly Realm,
kabilang ang junior, intermediate, at senior levels, ay mahigit 3,000 lamang, kung saan ang 8 dakilang pamilya ay bumubuo ng hindi bababa sa 2,000. Kung pantay-pantay ang pagkakalat, ibig sabihin ay halos 300 Divine Masters bawat pamilya. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa pagkakaroon ng kalamangan sa bilang ng mga Divine Masters, pagkakaroon ng mga likas na espiritual na kayamanan, at pagkontrol sa mga hindi kilalang kapangyarihan, kaya paano makakalaban ng sinumang sibilyang puwersa ang 8 dakilang pamilya? Kapag nagsanib puwersa ang 8 dakilang pamilya, magiging walang talo sila, at matatalo ang lahat ng oposisyon. Bukod dito, ang operasyong ito ng pagpatay ay lubos na lihim dahil ayaw ng 8 dakilang pamilya na lumikha ng labis na kaguluhan. Kaya naman layunin nila ang isang mahinahon at mabilis na aksyon, mabilis na paglipol sa bundok Zumi bago lumipat sa dagat silangang upang ipagpatuloy ang kanilang pagpuksa sa mga rebelde. Sa madaling salita, ang 8 squad na ito ay may pinakamataas na awtoridad sa buhay at kamatayan, na may kabuuang 72 miyembro. Ang bawat pamilya ay may 9 na miyembro, kung saan ang pinakamahina ay ang mga Junior Divine Masters, at ang mga Intermediate Divine Masters ang bumubuo sa karamihan. Kuwit. Samantala, sa kalaliman ng gabi sa bundok Zumi, napakadilim na kahit iunat ang kamay ay hindi makita ang sariling mga daliri. Maraming parol ang sinisindihan sa bundok sa gabi, at ang ilang malalaking bulwagan ay maliwanag pang ang naiilawan dahil sa mga luminous pearls. Sa kwarto ng tirahan ni Yusuf Zok, 4 na katulong ang magkatabing nakahiga sa ilalim ng isang kubrekama, nakalabas ang kanilang mga ulo at maliliit na paa. Pero sa ilalim ng kumot, sapat nang sabihin na wala silang suot na damit, naroon sila para painitin ang kama, naghihintay sa kanilang bagong amo na sumunggab sa kanila. Sa katunayan, matagal na nilang nawala ang kanilang kadalisayan, na ipinapasa-pasa sa iba't ibang pinuno ng sambahayan, at kung minsan, maraming kasuklam-suklam na ulo ang nagpapalitan sa paglalaro ng iba't ibang laro sa kanila. Gayunpaman, sila ay tunay na bata pa, dahil dinala sila sa bundok sa murang edad at ipinagawa sa pinakamababang uri ng mga gawain. Tunay ngang kulang sila sa karapatang pantao at lahat ng iba pa, at ang kanilang huling kapalaran ay tiyak na magiging kalunos-lunos. Hindi tagapagligtas si Yusuf Zok, lalo na't hindi siya isang buhay na bodhisattva. Karaniwan ang mga batang babaeng tulad niyan sa mga kabundukan, kaya wala siyang kakayahang iligtas sila, maliban na lang kung siya ang maging pinakamataas na pinuno at pagkatapos ay patatawarin at palalayain sila. Dahil sa krisis na kanyang kinahaharap ngayon, wala na talagang paraan para mailigtas niya ang sinuman. Mataas na pinuno, dinilaan ni Yusuf Zok ang kanyang mga labi. Sa katunayan, ang pagiging pinakamataas na pinuno ay isang kaakit-akit na ideya. Ang bundok siyang Zumi ay isang lungga ng mga dakilang tulisan, na may mahigit 100,000 lamang, 100,000 pinuno pa lamang ang nakita niya. Sa katunayan, ang nagtipon sa plaza kanina ay ang daan-daang libong pinuno, ang mga pinuno ng maliliit na burol at mga tribo, na sama-samang nagkikita-kita para uminom. Kaya, ayon sa alamat, mayroong bilyon-bilyong tulisan sa bundok Zumi. Nangangahulugan iyon ng hindi bababa sa 1 bilyon, sa anumang bilang. Ang kaharian ng langit ay puno ng hindi mabilang na mga banal na nilalang, at sa ibaba ay 3,000 dakilang mundo. Ilang tao ang umaakyat mula sa 3,000 dakilang mundo araw-araw. Hindi mabilang, kaya naman ang hindi kailanman nagkulang sa kaharian ng langit ay mga tao, higit pa sa mga demonyo, higit pa sa mga hayop. Sa isang sulok lamang ng timog na dulo ng Guard City sa Hilagang Kanluran, bilyon-bilyong sibilyan ang naninirahan, kaya maiisip ng isa kung gaano kalaki ang populasyon sa mga lungsod sa buong Heavenly Realm, na hindi masukat ng daw. Para maituring ni Daabouter ang sarili bilang isang dakilang tulisan, kailangan ay mayroon siyang isang superior divine master at isang malawak na hanay ng mga tulisan. Ang parehong mga kondisyon ay lubhang kailangan. Gayunpaman, ang bundok Zumi ay nasa ika-6 na pwesto sa mga dakilang bandido, na lubos na makatwiran, kung isa sa alang-alang ang napakaraming bandido na mayroon sila, nakakagulat na 2 lamang ang mga Divine Master doon, na talagang kakaunti. Siyempre, ipinakita rin nito na sa Heavenly Realm, ang pagiging isang Divine Master ay hindi ganoon kadali. Sa hindi mabilang na bilyon-bilyon at trilyon,
Kakaunti lamang ang libong Divine Masters, kaya naman ang proporsyon ay lubhang hindi balanse. Oras na para tumakbo. Nang mapansin ang malalim na gabi at tahimik na kapaligiran, naghanda si Yusuf Zok na tumakas. Ang ibig sabihin ng kanyang pagtakas ay ang pag-iwas, at pagkatapos ay agad na pagparasito sa katawan ng isang tao, at pagkatapos nito, wala nang makakahanap sa kanya. Kaya kung gusto niyang tumakas, hindi siya mapipigilan ng bundok Zumi, at tamang-tama lang ang tiyempo ngayon. Dalawa lamang ang Divine Masters sa bundok, at dahil nakahiwalay ang nangungunang pinuno, tanging ang think tank na lamang ang natitira. Sige, gawin mo lang. Mabilis na nagdesisyon si Yusuf Zok, agad na tumayo, at naghandang tumalon mula sa gilid ng pader. Gayunpaman, pagkatayo pa lamang niya, isang banal na kamalayan ang agad na bumalot sa kanya. Sus Mariosep, tumaas ang kilay ni Yusuf Zok. Hindi natutulog o nagpapahinga ang think tank na iyon, bagkus ay binabantayan siya palagi. Hindi lang ang mga bantay ng mga banal na emperador ang nasa labas. Palihim din siyang pinagmamasdan ng think tank. Anong ibig mong sabihin dito, think tank? Dahil buong tapang na siyang binalot ng banal na kamalayan, hindi na makapagkunwaring walang alam si Yusuf Zok, kaya tumangala siya sa kalangitan sa gabi, malamig ang boses. Oy! Oy! Swoosh! Mabilis na lumipad papasok ang dalawang figure. Bukod sa think tank, hindi inaasahang may isang higanteng may palakol, ang higanteng may palakol na siyang ikasyam na namumuno. Ang ikasyam na pinunong ito ay nasa antas ng isang banal na hari, nakakapasok pa lamang sa kaharian ng mid-level na Diyos na hari, at siya ang pinakamahina sa antas ng paglilinang sa siyam na pinuno. Ang 8 pa ay pawang mga Divine Emperor, at silang lahat ay mga Superior Divine Emperor pa nga. Kahit ang ilan sa mga pinunong nasa ibaba nila ay mga banal na emperador, ngunit ang mga taong iyon ay hindi naging mga pinuno, habang ang higanteng ito na may palakol ay naging isa sa kanila. Ito ay lubhang hindi pangkaraniwan at nakalilito. Isang napakalaking lungga ng mga tulisan, na may pinunong hari ng Diyos. Tila medyo hindi ito makatwiran, pero hindi siya nagtanong. Hihihi, matandang 10, hindi ka rin natutulog. Tumawa ng malakas ang higanteng may hawak na palakol at lumapag sa tabi ni Yusuf Zok. Habang nakatayo sa tabi niya ang higanti, mukhang bata si Yusuf Zok kung ikukumpara. Halos doble ng taas ng taong ito ang taas niya. Bumaba rin ang think tank at sinabing nakangiti at ikinakaway ang kanyang kamay, Old 10, masyado mo namang iniisip yan. May dahilan kung bakit kami pumunta ni Old 9 para hanapin ka. Nakatanggap lang kami ng ulat tungkol sa kinaroroonan ng iyong asawa at ng itim na tigre, kaya hinanap ka namin para hindi ka maantala. Nag-aalala kami na baka mas lalong ma-accident ang asawa mo, kaya kami naparito, hindi para bantayan ka. Ano, balita na ba? Si Yusuf Zok ay parehong gulat at tuwang-tuwa.